Nabuntis si Jessica ng kanyang nobyo, ngunit iniwan din siya nito dahil sa takot sa kakaharaping responsibilidad. Solo siyang anak at ulila na rin, kaya't ang pinsan niyang si Franz ang kanyang naging sandala ng panahon na siya'y nangangailangan ng tulong. Isinilang niya ang isang batang lalaki, si Julio. Ngunit dahil sa kahirapan ng buhay, ay kinailangan niyang maglako ng mga kakanin kasama ang sanggol dahil may trabaho rin ang kanyang pinsan na si Franz, na naging dahilan para maging sakitin ng kanyang anak dahil sa mikrobyo na nakukuha nito sa kalye. Upang matustusan ang pangangailangan ng anak sa pagamutan, ay napagpasyahan ni Jessica ang magtrabaho sa ibang bansa. Inalok siya ng kanyang suki ng bagong oportunidad na magtrabaho bilang OFW. Iniwan niya ang kanyang anak kay Franz para mabigyan ito ng magandang buhay. Ngunit hindi ganun kadali ang pinagdaanan ni Jessica sa abroad. Naranasan niya ang maltratuhin at pagdamutan kaya hindi niya nagawang makausap ang anak sa telepono. Paano kaya malalabanan ni Jessica ang pangungulila sa kanyang anak na si Julio? Ano kaya ang gagawin ni Jessica upang makamit ang kanyang pangarap para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang anak sa kabila ng kanyang paghihirap sa kamay ng kanyang amo? Sino kaya ang taong makakatulong kay Jessica upang makaahon siya sa kahirapan? Narito na naman pong muli ang inyong lingkod na si Mr. Hope na magbibigay sa inyo ng pag-asa at inspirasyon sa isa na namang kapanapanabik na pambihirang kwentong buhay. Maagang nabuntis si Jessica ngunit hindi siya pinanagutan ng lalaking nakabuntis sa kanya. Ulila na si Jessica. Tanging ang pinsan niya lamang ang meron siya mula nang mamatay ang kanyang mga magulang. Franz, buntis ako. Umiiyak na wika ni Jessica. Ipinagtapat niya kay Franz ang kanyang pagbubuntis matapos na hindi ang kininang nobyo ang batang nasa sinapupunan niya. Sinong ama? Gulat na tanong ni Franz sa kanya. Hindi maisip kung sino ang lalaking nakabuntis sa kanyang pinsan. Wala siyang balak na panagutan ako, Franz. Ang gusto pa nga niya wag kong ituloy itong pagbubuntis ko. Umiiyak na sagot ni Jessica rito. Yan ang wag mong gagawin, Jess. Walang kasalanan ng bata sa pagiging irresponsable ng tatay niya. Huwag ka mag-alala. Hindi kita pababayaan hanggang sa maipanganak mo yan. Magiging katuwang mo ko, Jess. Mariing wika ni Franz sa kanyang pinsan na namomroblema sa pagbubuntis nito. Salamat, Franz. Umiiyak na sagot ni Jessica at sabay na nagyakapan sila ng mahigpit. Walang araw o gabi na hindi umiiyak si Jessica sa hindi pagtanggap at pag-amin ng nobyo sa kanyang ipinagbubuntis. Ilang linggo rin siyang walang kain na tulog. Laging nakatulala at umiiyak. Minsan ay naisipan niya ng tapusin ang kanyang buhay. Mabuti na lamang ay naroon palagi ang pinsan niya, kaya unti-unti siyang nakarecover sa sakit na idinulot ng nobyo sa kanyang pagkatao at pagkababae. Palagi siyang isinasama ng kaibigan sa tuwing nagdadasal ito at inaayang magsimba nang sa ganun ay mawala ang mga negatibong nasa isipan niya. Kahit na kontra ang asawa ni Franz sa ginagawa niya para kay Jessica, ay hindi niya pa rin iniwan at sinukuan ng pinsan hanggang sa maipanganak nito ng ligtas at malusog si Julio. Nang dumating si Julio sa buhay ni Jessica, nagkaroon siya ng pag-asa. Doble kayod ang ginawa ni Jessica, bit-bit ang anak sa trabaho. Wala kasi siyang mapag-iwanan sa anak. Dahil nagsisikap rin ang pinsan niyang si Franz na magtrabaho bilang isang helper sa maliit na kainan para rin makapagbigay sa kanya ng panggatas at pang-diaper. Kung ano-anong racket ang pinasok na trabaho ni Jessica. Nagmanicure at nagpe-pedicure siya minsan. Nagkukulay rin siya ng buhok sa mga kakilala niya, ngunit hindi pa rin sapat ang kinikita niya para matustusan ang pangangailangan nilang mag-ina. Isang araw, inaapoy ng lagnat ang isang taong gulang na anak nito na si Julio. Julio anak, anong nangyayari sa'yo? Natatarantang sigaw ni Jessica nang tumirik ang mga mata ng bata dahil sa sobrang init ng buong katawan nito. Umiiyak at kinabahan na rin si Jessica sa takot na baka kung anong mangyari sa anak niya. Tulong! Tulungan niyo ang anak ko! Umiiyak na sigaw ni Jessica.
Pilit niyang idinidilat ang mata ng bata, ngunit ilang minuto pa bago ito bumalik sa normal. Diyos ko anak, huwag mong iiwan si Mama. Teka lang ha, manghihingi muna ako ng tulong para madala kita sa pinakamalapit na ospital. Umiiyak at pakiusap ni Jessica. Lumabas siya ng bahay, kalong-kalong ang anak. Walang tsinelas na itinakbo nito ang bata sa ospital, pero tinanggihan siya. Halos lumuhod at nagmakaawa siya. Mabuti na lamang ay may isang babaeng nurse ang lumapit sa kanilang mag-ina at tinulungan sila nito. Ang gasto sa check-up ng sandaling yun ay sinagot ng nurse, kahit hindi sila nito kilala. Nalaman din ni Jessica na may sakit sa puso si Julio kaya sakitin ito. Malaking pera ang kakailanganin sa gamutan ng bata. Sa isang linggo, halos 3 beses itong atakihin ng sakit. Paunang lunas lamang at dasalang na ibibigay niya sa anak. At dahil sa sobrang liit pa ng katawan ng bata, kailangan munang palakihin bago maoperahan. 7 taon ang nakalipas ay hindi niya pa rin magawang ipagamot ang anak sa doktor. Kahit nagdodoble kayod na siya, kulang pa rin. Hindi rin naman makapag-abot ng pera ang pinsan niyang si Franz dahil may utang pa itong binabayaran at binubuhay na asawa. Hindi nawala ng pag-asa si Jessica. Wala siyang sinayang na oras at panahon sa pagtatrabaho nang sa ganun ay makapag-ipon siya ng pera para mapaoperahan na niya ang anak niya. Hindi kasali sa pangarap niya ang maglibing ng anak kaya lahat ay gagawin ni Jessica upang makapag-ipon ng pera para sa operasyon. Araw ng Biyernes, alas 7 ng umaga, pinaliguan ni Jessica si Julio dahil papasok pa ito sa eskwela. Mama naman, hindi mo na ako kailangan paliguan. Kaya ko na ang sarili ko. 7 years old na po ako eh. Reklamo ni Julio habang kinukusot ang mata. Ngumiti si Jessica at hinaplos ang buhok ng anak. Alam ko anak, pero hayaan mo muna akong alagaan ka. Darating din ang panahon, ako naman ang aalagaan mo. Opo mama, gagalingan ko po sa school. Mag-aaral po ako mabuti para hindi ka na po magtitiis sa init ng araw at maglalako ng kakanin. At saka alam mo po, paglaki ko, ipagpapatayo kita ng malaking bahay. Sambit ni Julio sa kanyang ina. Napangiti si Jessica, ngunit hindi niya napigilan ang pagpatak ng kanyang luha. Salamat anak, sa'yo palang mayaman na ako. Emosyonal na sagot ni Jessica sabay pisil sa mukha ng anak. Sa kabila ng hirap ng buhay, pinilit niyang itaguyod si Julio mag-isa. Naglalako ng kakanin sa ilalim ng tirik na araw at nagsusumikap araw-araw upang mapunan ang pangangailangan ng anak at maibigay ang magandang kinabukasang minimithi niya para rito. Ang swerte-swerte ko po na ikaw ang naging mama ko. Mahal na mahal po kita mama at gagawin kong lahat para maging proud ka sa akin. Hindi na po mahalaga sa akin kung makilala ko pa ang tatay ko o hindi. Sapat ka na po para sa akin. Emosyonal na wika ni Julio sa kanyang ina. Pagkatapos paliguan ni Jessica ang kanyang anak, siya na rin mismo ang nagbihis dito ng uniformeng pang-eskwela. Ngayon ay nasa 2nd baitang na si Julio sa San Juan Elementary School. Maya-maya, dumating ang pinsan niyang si Franz. Magkapatid ang kanilang ina. 2 taon na rin itong kasal sa kanyang asawang si Nanding, ngunit hindi pa rin sila binibiyayaan ng anak. Hindi nila matukoy ang dahilan kung bakit sa 2 taon nilang pagsasama ay hindi pa rin siya mabuntis. Sa pamamagitan ni Julio, natatagpuan ni Franz ang sarili bilang pangalawang ina ng pamangkin. Tita Franz! Masayang sigaw ni Julio sabay halik sa kanyang tita. Ano po yung dala nyo? Baling ng bata nang mapansin ni Julio ang bitbit niyang supot. Malapad nang umiti si Franz. Oo nga pala, may dala akong pansit para sa'yo. Hindi ba paborito mo ang luto kong pansit? Niluto ko talaga yan para sa'yo. Sabi ni Franz habang inaabot ang pansit kay Julio. Kitang-kita sa mga mata nito ang saya habang nililipat ang pansit sa malinis na plato nito. Ang bango-bango naman ang pamangkin ko. Papasok ka na ba sa eskwela? Tanong ni Franz, sabay halik sa pisngi ni Julio. Palagi po ako mabango, tita. Alagang-alaga kasi ako ni mama.
Kailangan ko pong pumasok ng maaga dahil may quiz kami ngayon eh. Bibong sagot ni Julio. Ako na munang maghahatid kay Julio sa eskwela, Jessica. Nang sa ganun makapaglako ka pa ng kakanin. Para rin makauwi ka agad at makapag-pedicure ka na sa mga suki mong naghihintay sa'yo. Wika ni Franz na may ngiti. Salamat talaga, Franz. Simulat sa pool, ikaw na ang naging sandalan ko. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin kami pinapabayaan. Lalo na si Julio. Kailangan ko lang talagang magdoble kayod para sa pag-aaral niya. Para mabigyan ko siya ng magandang buhay. Mangiyak-ngiyak na sagot ni Jessica. Ano ka ba naman, Jessica? Siyempre hindi lang tayo magpinsan. Kapatid na ang turing ko sa'yo, no? Kaya hanggat kaya ko, tutulungan ko kayong mag-ina. Taas noong sagot ni Franz, sabay hawak sa kamay ni Jessica. Julio anak, bilisan mo sa pagkain. Malilate ka na sa klase mo. Tawag ni Jessica kay Julio. Pagkatapos kasing kumain ay mag-aayos pa ito ng kanyang mga gamit. Ilang sandali pa, nagpaalam na si Julio at ang tiyahin nito. Mag-iingat ka anak ha. Laging tatandaan na mahal kita. Malambing na paalala ni Jessica habang hinahaplos ang buhok ni Julio. Opo mama, huwag ka po masyado magpapagod ha. Sagot naman ito sa kanyang ina. Pagkatapos ay bumaling siya kay Franz. Ikaw nang bahala sa anak ko, Franz ha. Magtatrabaho muna ako. Mahigpit na bili ni Jessica sa pinsan nito. Matipid na tumango si Franz kay Jessica bilang tugon. Saka pumara ng tricycle para ihatid si Julio sa paaralan. Nilagay ni Jessica sa isang bilao ang kanyang mga panindang bibingka at suman. Saka ito maingat na isinilid sa basket. Bitbit ang kanyang pangarap para sa anak, mabilis siyang lumakad palabas ng kanilang barangay para simula ng pagtitinda. Habang naglalakad sa gilid ng kalsada, nilapitan siya ng isang binata na tila interesado sa kanyang paninda. Anong nilalako mo, miss? Tanong ng binata, sabay sulyap sa basket. Suman at bibingka po, sir. Magalang na sagot ni Jessica habang inilalantad ang laman ng basket. Lihim niyang sinilip ang binata dahil ngayon lamang niya ito napansin sa kanilang barangay. Magkano naman? Usisa ng binata. Bahagyang yumuko upang masilip ang bilao. Nabanggit ng binata na matagal na mula nang huli siyang nakakain ng kakanin na gawa pa ng kanyang lola. Kaya naman natakam siya rito. 10 piso lang ang isa. Sagot ni Jessica, sabay ngiti. Umaasa si Jessica na papakyawin ng binata ang kanyang paninda. O sige, bigyan mo ako ng tig 10 piraso ng suman at bibingka. Ani ng binata sabay abot ng perang papel. Matagal ka na bang naglalako rito, miss? Tanong ng binata habang pinagmamasdan ng maayos na pagkakalinya ng mga kakanin sa bilao. Halos 3 taon na rin, sir. Kailangan ko kasing magtrabaho para sa anak ko. Sagot niya. Agad na inabot ni Jessica ang mga paninda. Maingat ang kilos na baka mahulog pa ang mga yun. Maraming salamat po, sir. Malaking tulong na po ito. Pasasalamat niya sa kanyang customer na may ngiti. Walang anuman, miss. Pwede ko bang malaman kung anong pangalan mo? Tanong ng binata. Bahagyang nag-aalangan ngunit seryoso ang tinig. Nagkatinginan sila. Nag-aalangan si Jessica. Tila nahihiya at nagdadalawang isip na magpakilala. Sige, hindi na kita pipilitin. Andrew nga pala ang pangalan ko. Breadwinner ako ng pamilya. Nagsusumikap din ako para sa mga kapatid ko. Sabi nito na may ngiti sa labi. Jessica ho ang pangalan ko, sir. Sagot niya na halos pabulong. Pinilit niyang umiti at iniabot ang kamay kay Andrew. Nakipagkamay si Andrew sa kanya. Sa sandaling yon, naalala ng binata ang isang agency na naghahanap ng mga aplikanteng OFW papuntang Dubai. Napaisip siya na baka sakaling ito na ang pagkakataon para makatulong siya sa babaeng kanyang kaharap. Jessica, willing ka bang magtrabaho sa ibang bansa? May kilala kasi akong taga-agency. Tingin ko makakatulong to sa inyong mag-ina. Hindi mo na kailangan maglako pa ng kakanin sa araw-araw. Kaso nga lang, wala akong pera. Sagot niya. Hindi mo na kailangan problemahin yan, Jessica. Ang agency na mismo ang tutulong sa'yo para makapag-abroad ka.
Ikakaltas na lang sa unang sahod mo ang mga gastos. Tugon nito. Napakurap si Jessica. Tila hindi makapaniwala sa narinig. Ibig mong sabihin, kahit wala akong pera, makakaalis ako? Oo, basta kumpleto ka sa requirements at handa ka magsikap. Siguradong makakaalis ka. Nakangiting sagot ni Andrew kay Jessica na labis na ikinatuwa ng babae. Salamat, Andrew. Kahit na hindi mo pa ako lubusang kilala, naisip mo pa rin akong tulungan. Hulog ka ng langit sa akin. Balang araw, masusuklian ko rin ang kabutihan mo. Umuwi ng masaya si Jessica. Sa isip niya ay malaki ang oportunidad na inialok ng kanyang customer para makaahon sila sa kahirapan. Sa mga nagdaang araw, inayos niya ang mga kailangang ayusin. Tahimik niyang isinaayos ang lahat. Kinumpleto niya ang requirements at lahat ng kailangan. At dahil sa pagpupursigi at dahil na rin sa dasal, naging mabilis ang proseso. Nabigyan na siya ng date kung kailan siya makakaalis at makakapagtrabaho na siya sa ibang bansa. Kaya nga lang, meron siyang isang problema. Agad niya na itong sinabi kay Franz. Talaga bang gusto mong mag-abroad at iwan si Julio? Tanong ni Franz habang tinititigan si Jessica ng may pag-aalala. Alam mo namang pangarap ko talaga yun, di ba? Sagot ni Jessica, halos mapaiyak. Malaking oportunidad dito para sa aming mag-ina. Makakapag-ipon ako para sa kinabukasan ni Julio. At saka, magpapadala naman ako sa iyo buwan-buwan para sa mga panggastos niya. Wala na rin kasi akong ibang mapag-iiwanan sa kanya eh. Please, Franz. Tahimik sandali si Franz bago muling nagsalita. Kailan ba ang alis mo? Seryosong tanong nito sa kanya. Sa susunod na buwan. Matipid na sagot ni Jessica. Paano kung hindi pumayag si Julio? Seryosong tanong sa kanya nito. Napabuntong hininga si Jessica at bahagyang tumango. Maiintindihan din ako ni Julio. Ginagawa ko to para sa kanya, para sa magandang kinabukasan niya. Sagot niya rito. Wala nang magawa si Franz kundi suportahan ng pinsang si Jessica sa desisyong mag-abroad. O sige, papayag na ako. Sagot niya sabay tango. Ako na magpapaliwanag kay Nanding. Nasa sugalan pa kasi yun, kilala mo naman yung asawa kong yun. Sa sobrang tuwa, nayakap ni Jessica si Franz ng mahigpit habang pumapatak ang luha sa kanyang pisngi. Maraming salamat, Franz. Umiiyak niyang pasasalamat. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Basta para sa inyong dalawa ni Julio, gagawin ko. Tugon ni Franz sabay haplo sa likod ng pinsan. Isang gabi, tahimik na kinausap ni Jessica ang anak niyang si Julio habang naghahanda ito ng gamit. Ma, bakit po kayo nag-iimpake ng mga gamit? Kuryosidad na tanong ng kanyang anak. Saglit na huminto si Jessica sa kanyang ginagawa at sabay na hinawakan ng kamay ni Julio. Anak, may malaking oportunidad na natanggap si Mama. May tumulong sa akin para makapag-abroad. Sagot niya sa anak. Po, mag-abroad kayo? Gulat na tanong ni Julio at agad na napatingin sa ina. Oo, anak. May naahong sagot nito. Paano na ako, Ma? Sino nang mag-aalaga sa akin? Pilit na pinipigil ni Jessica ang luha sa kanyang mga mata, ngunit nanginginig ang kanyang tinig ng magsalita. Kailangang mangibang bansa ni Mama para matustusan ko ang lahat ng pangangailangan mo, lalo na sa pag-aaral mo. Nandiyan naman si Tita Francie. Siya na muna ang mag-aalaga sa'yo habang nasa ibang bansa ako. Ma, wag mo naman akong iwang mag-isa. Kailangan po kita. Umiiyak na sambit ng bata. Napaluha rin si Jessica sa narinig, pero pilit siyang naging matatag para sa anak. Anak, para sa magandang kinabukasan mo ito. May nahong wika niya habang hinahaplos ang likod ni Julio. Alam kong mahirap at ang sakit para sa akin na iwan ka kay Tita Franz. Pero ito lang ang nakikita kong paraan para makapag-ipon tayo ng pera para sa pag-aaral mo, pati na rin para sa operasyon mo at sa kinabukasan mo.
Ma, ayoko pong umalis ka. Kahit wala po tayong pera, basta magkasama lang po tayo. Naiiyak na sabi ni Julio at hindi niya na mapigilan ang kanyang paghikbi. Tuluyan ang naging emosyonal si Jessica. Umiyak siya habang niyayakap ang anak. Alam ko anak, ganun din sana ang gusto ko. Pero kailangan nating gawin to. Bulong niya habang pinupunasan ng luha ni Julio. Huwag ka mag-alala, araw-araw kitang tatawagan. Magvi-video call tayo kahit gabi na. Please anak, pumayag ka na. Sandaling natahimik si Julio. Napag-isip-isip niyang may punto ang kanyang ina. Lahat ng ito ay para rin sa kanya. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. Sige po, payag na po kung umalis ka ma. Wika ni Julio sabay puna sa mga luha. Pero mangako ko po, huwag mo po kong kakalimutan na umuwi ka po tuwing Pasko. Gusto ko po magkasama tayo noon. Lalong nadurog ang puso ni Jessica sa sinabi ng anak. Yumakap siya ng mahigpit kay Julio. Tila ayaw nang bitiwan pa ang anak. Pangako anak, hindi kita kakalimutan. Ikaw ang dahilan kung bakit ko to ginagawa. At oo, uuwi ako tuwing Pasko kahit anong mangyari. Seryosong sagot ni Jessica sa anak na ngayon naghalo na ang luha at sipon nito sa kakaiyak. Mahal na mahal po kita ma. Mahal na mahal din kita anak. Tugon ni Jessica habang niyayakap ng mahigpit si Julio. Sa likod ng yakap ay umaagos na ang kanyang luha. Ngunit pinipilit niyang maging matatag para sa anak. Ramdam na ramdam niya ang tibok ng puso ni Julio na mabilis pumipintig. Mabilis na lumipas ang mga araw. At dumating na ang oras ng kanilang paghihiwalay. Muling nagyakapan ng mahigpit ang mag-ina. Unti-unti na lang lumuwag ang kanilang yakapan habang palapit na ang van na maghahatid kay Jessica patungong airport. Tinapik niya ng marahan ang likod ng anak. Lagi mong tatandaan anak ha. Kahit gaano kalayo si mama, ikaw pa rin ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Naiiyak na sabi niya sabay lingon naman sa pinsang si Franz. Ikaw na ang bahala sa anak ko, Franz. Ipagkakatiwala ko siya sa'yo. Mahigpit na bili ni Jessica sa pinsan niyang si Franz habang nakatayo sila sa tabi ng van. Ang mga mata ni Jessica ay puno ng takot at pangako, ngunit puno rin ng pag-asa para sa magandang kinabukasan ni Julio. Oo, huwag kang mag-alala sa anak mo. Ako nang bahala sa kanya. Sagot ni Franz, nangingilid ang luha habang hinahaplos ang likod ng pinsan. Pangako, hindi ko siya pababayaan. O sige, kailangan ko nang umalis. Malungkot na wika ni Jessica habang inilalagay ang maleta sa loob ng van. Mag-iingat kayo dito ha. Tumango si Franz, pilit nang umingiti. Oo, Jessica, mag-iingat ka rin. Huwag mong kalimutan, nandito lang kami ni Julio. Matapos ang isang mahigpit na yakap, nagsimula ng maglakbay ang van sakay si Jessica palayo. Bawat segundo ng pamamaalam ay tila mabigat sa kanyang puso. Ngunit ang tanging iniisip niya ay ang kinabukasan ng anak na si Julio. Naiwang luhaan si Julio habang mahigpit na nakayakap sa kanyang tiyahing si Franz. Nanginginig ang balikat nito sa pag-iyak habang pinanonood ang papalayong van na sinakyan ng kanyang ina. Tita! Mahina niyang sambit at pilit na hinuhugot ang lakas mula sa yakap ng tiyahin. Shh! Tahan na, Julio. Malambing na wika ni Franz habang hinahaplos ang buhok ng bata. Nandito naman kami ni Tito Nanding mo. Kami na munang mag-aalaga sa iyo habang wala ang mama mo. Mabilis na lumipas ang panahon at 1 taon na agad mula nang umalis si Jessica. Tita, tumawag na po ba si mama? Bago pa makasagot si Franz, dumating ang kanyang asawang si Nanding. Amoy alak at halatang hilo sa kilos nito na galing sa inuman. Pagkapasok sa bahay, napatigil ito sa tabi ni Julio at biglang nagsalita. Lasing at walang preno ang bibig. Umasa ka pang tatawagan ka ng mama mo, Julio? Di na yung tatawag.
Kinalimutan ka na nun. Sambit nito. Nagulat si Julio at napayuko. Tila tumama sa puso niya ang mga sinabi ni Nanding. Huwag kang magsalita ng ganyan, Nanding. Singhal ni Franz habang papalapit sa asawa. Bata ang kausap mo. Wala kang karapatang saktan ng damdamin niya. Bakit, Franz? Hanggang kailan ka magpapauto sa babaeng yun? Wala kang oras para sa akin Kakaalaga mo sa batang hindi naman iyo. Naiinis na sabi ni Nanding. Tumagos sa dibdib ni Franz ang bawat salitang binitiwan ni Nanding. Galit at pagkabigo ang naging hatid ng mga salitang yun sa kanya. Ngunit pinili niyang magpigil ng luha. Hindi mo naiintindihan, Nanding. Wika ni Jessica sa lasenggo at sugarol na asawa. Ang batang ito ay parte ng pamilya ko. Hindi ko siya basta iiwan sa kalagayan niyang ito. Julio, pwede bang pumasok ka na muna sa kwarto mo? Mahinang pakiusap ni Franz habang hinahaplos ang balikat ng pamangkin. Mag-uusap muna kami ng tito Nanding mo, ha? Matipid na tumango si Julio, saka tahimik na pumasok sa kanyang silid. Dala-dala ang bigat at kirot sa dibdib dahil sa narinig. Pagkasara ng pinto, agad humarap si Franz sa kanyang asawa. Mahigpit ang tingin at galit ang tinig. Huwag mong pinagsasalitaan ng gano'n si Julio, Nanding. Wala siyang kasalanan sa atin. Kaya please, huwag mong pagsalitaan ng gano'n ang pamangkin ko. Pagmamakaawa nito sa asawa. Pabigat lang sa atin ang batang yun, Franz. Tuluyan na ring inasa sa'yo ng pinsan mo ang responsibilidad niya sa anak niya. Wala siyang kwentang ina. Mariing sambit ni Nanding. Napalingon si Franz sa pintuan ng silid ni Julio. Sabay bulong na may halong takot at pakiusap. Nanding, dahan-dahan naman. Baka marinig ka ni Julio. Pakiusap ni Franz sa kanyang asawa. Ano ngayon? Mas mabuti pang marinig niya. Balik ni Nanding at itinaas pa ang tinig. Para malaman niyang pabigat na siya sa ating dalawa. Tumigas ang panga ni Franz. Humigpit ang hawak niya sa laylayan ng kanyang damit bago tuluyang sumabog ang damdamin. Sa'yo oo, pero sa akin hindi. Nanding, kailanman hindi naging pabigat si Julio sa akin. Anak siya ng pinsan ko pero itinuturing ko siyang parang sarili kong anak. Kung hindi mo kayang tanggapin yun, mas piliin mong manahimik kaysa saktan ng bata sa salita. Hindi mo nga ako mabigyan ng anak Tapos aakuin ko pang responsibilidad ni Jessica sa anak niya? Singhal ni Nanding na may halong galit at pananumbat. Napapikit si Franz. Pilit pinakakalma ang sarili. Ngunit buo ang kanyang tinig ng sumagot. Kilala ko ang pinsan kong yon at mas kilala ko si Jessica bilang isang ina. Alam kong hindi niya matitiis ang anak niya. Ginagawa niya lang ito para mabigyan ng kinabukasan si Julio. Tignan natin kung hanggang kailan ka magiging utu-utu sa pinsan mong yun. Mas mabuti pa, palayasin mo na ang batang yun. Wala siyang lugar dito. Tumahimik ka, Nanding! Sigaw ni Franz na galit ang tinig. Ngunit hindi na nakapagpigil si Julio na hindi marinig ang pinag-aawayan ng mag-asawa. Nakatagilid siya sa pinto at ang mga mata ay nanlalaki habang nakasilip sa dalawa. Napahikbi si Julio. Hawak niya ang bibig niya upang hindi makalikha ng ingay. Mama! Umiiyak na tawag nito sa kanyang ina. Luhay umaagos mula sa kanyang mga mata. Samantala, 2 araw na ang lumipas mula nang bawiin ng among babae ang cellphone ni Jessica at hindi pa ito binabalik sa kanya. Labis ang kanyang tuwa nang malaman na Pilipina ang kanyang amo. Ngunit naging kabaliktaran ng kanyang inaasahan ang trato nito sa kanya. Labis siyang nangungulila sa kanyang anak na naiwan sa Pilipinas sa pangangalaga ng pinsan niyang si Franz. Kaya't gustong-gusto niya na itong makausap. Anak, sana hindi ka magtampo sa akin. Bulong niya sa sarili. Halos hindi marinig sa gitna ng pag-iyak habang patuloy sa paglilinis ng banyo. Nagulat siya nang biglang marinig ang sigaw ng among babae. Mabilis siyang lumabas ng banyo. Basa pa ang kamay at nanginginig ang dibdib sa kaba. Jessica, what did you do?
Halos lumuwa na sa galit ang mga mata ng among babae habang hawak-hawak ang isang mamahaling palda. Sunog at halatang nasira ng gusto. Napalunok si Jessica. Ramdam ang kaba sa kanyang dibdib. You're the one who did this, right? Mariing tanong ng amo. Ang boses nito'y nanginginig sa galit. Umiling si Jessica. Halos hindi makapagsalita. No, madam. Nanginginig na tugon ni Jessica sa amo na nanlilisik ang mga mata sa galit. Ngunit halatang hindi naniniwala ang babae. Lumapit ito sa kanya. Mahigpit ang pagkakahawak sa nasirang palda na parang ebidensyang isinampal sa kanyang mukha. You're liar! Stupida! Galit na sigaw ng amo. At bago pa man makapagsalita si Jessica, marahas na hinawakan itong likod ng kanyang liig. Pinayri ng kanyang amo ngunit hindi niya matukoy kung bakit siya minamaltrato nito ng husto. Napasingap siya sa sakit, ngunit wala siyang nagawa kundi sumunod habang hinihila siya patungo sa sulok kung saan siya karaniwang nagpaplansya ng mga damit. Tumibok ng mabilis ang kanyang puso habang pinipilit wag tumulo ang luha. Alam niyang wala siyang kasalanan, ngunit sa mga mata ng kanyang amo, siya ang may gawa nun. Madam, please, stop! Nasasaktan po ako! Pakiusap ni Jessica sa kanyang amo, ngunit hindi siya nito pinakinggan. Patuloy pa rin siyang hinila nito. Mariin ang pagkakahawak ng amo sa kanyang buhok. You're an idiot! Sigaw nito sa kanya. Please, madam, maawa po kayo sa akin. I'm not the one who did that to your skirt. Pagmamakaawa ni Jessica sa amo. Nanlaki ang mga mata niya nang isaksak ng amo ang plancha. Umusok ito sa sobrang init. No, madam, please don't do this to me. Someone set me up. Pakiusap, madam, maniwala ka sa akin. Takot na takot siya sa mga sandaling yon. Natatakot siya kung ano man ang gagawin nito sa kanya. Hindi ito ang unang beses na sinaktan siya ng amo. Pangatlong beses na ito. Ngunit mas malala kesa sa naunang pananakit nito sa kanya. You're a stupid liar! Don't blame others for your mistakes, Jessica! Sigaw ng amo. Napasigaw si Jessica nang bigla nitong idikit ang mainit na plancha sa mukha niya at napaiyak siya sa sobrang sakit. Natitiyak niyang may gumawa nito upang iset up siya at lalong mapag-initan siya ng kanyang amo na babae. Nasa isipan na niya kung sino man ang may pakana nito. Ang isa sa mga kasama niya na ayaw malamangan at halata niyang may inggit sa kanya. You really deserve this, Jessica! You ruined my skirt! And because of that, you're not getting your salary! Sigaw ng kanyang amo. Mas lalong napaiyak si Jessica nang marinig ito. Agarang pumasok sa isip niya ang kanyang anak na si Julio. No, madam, don't do this to me. I want my salary for my son's operation. Pagsusumamo niya at lumuhod sa harap nito pero itinulak lamang siya nito at iniwan. Nang makaalis ang kanyang amo, lumapit sa kanya ang isa sa kanyang mga kasama na siyang tumuring sa kanya ng maganda. Ni minsan ay hindi siya nito pinagbalakan ng kung ano o di kaya'y ginawa ng masama upang mapatalsik siya sa trabaho. Nagmamadali at may dalang bulak at ointment at dahan-dahang dinampian ang mukha niyang napaso. Diyos ko, ano bang ginawa niya sa'yo? Walang iya talaga ang amo natin. Lagi ka na lang niyang pinag-iinitan. Sambit ng kasamahan niya. Wala naman akong ginawang masama. Hindi akong sumira sa palda niya. Bakit niya ito ginagawa sa akin? Tapos yung sahod ko, sabi niya wala na raw akong matatanggap. Hindi pwede to. Paano na ang anak ko? Umiiyak na wika ni Jessica habang awang-awa na niyayakap siya ng kasamahan sa trabaho. Gagawa tayo ng aksyon. Hindi niya pwedeng gawin yan sa'yo. Magrereklamo tayo. Mariing tugon nito. Nakita ko yung sip-sip nating kasabahan. Tumawa pa siya nang marinig kang nagsisisigaw sa sakit. Siguradong siya ang may pakana nun. Sinet up ka niya. Sigurado ko doon, Jessica. Gusto kanyang mapatalsik sa mansyon na ito.
kultura nito sa kanya. Mas lalo siyang napahagulgol nang marinig ito. Dahil sa tuwing pumapalpak yun sa trabaho, ay palagi niya pang dinidepensahan sa amo nilang babae. Ngunit bakit nagawa pa siya nitong ipahamak? Napayuko si Jessica habang pinipigilan ng muling pagtulo ng luha. Mabigat ang dibdib niya. Hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa lalim ng pagkapahiya at kawalang laban. Hindi ko alam kung anong kasalanan ko sa kanila. Tahimik lang naman ako. Ginagawa ko lahat ng utos nila. Pero bakit nila ako ginaganito? Bulong niya habang umiiyak. Hindi ka nag-iisa, Jessica. Hindi ito matatapos hanggat hindi tayo kumikilos. Kailangan nating makahanap ng paraan para makalabas dito. Kailangan mong makasama ang anak mo. Hindi ka pwedeng mawala ng pag-asa. Tumingin si Jessica sa kanya na basang-basa ang mga mata. Pero paano? Binabantayan tayo kahit sa banyo. Tapos wala tayong cellphone. Hindi tayo makalapit sa gate. Saglit na natahimik ang kaibigan niya bago bumulong. May paraan. Matagal ko na itong pinag-iisipan. Hindi madali pero posibleng makatakas tayo. Dagdag nito sa kanya. Mahirap man ang pinagdadaanan ni Jessica, sa isip niya'y kahit papano, meron pa rin siyang kaibigang masasandalan at handa siyang tulungan. Sa kabilang banda, sa Pilipinas, naghihintay si Julio na muling tumawag ang kanyang ina. Tahimik siyang nakaupo sa tabi ng bintana. Hawak ang laruan na binigay ng kanyang ina. At paminsan-minsan ay sumusulyap sa lumang cellphone na iniwan ni Jessica bago siya umalis patungong abroad. Mama, kailan ka ulit tatawag? Mahina niyang bulong habang pinipigil ang muling pagluha. Araw-araw niyang inaabangan ang tawag ng ina. Pero nitong mga nakaraang linggo, wala siyang natatanggap na mensahe o balita. Lumapit ang tiyahin nitong si Franz at marahang hinaplos ang kanyang buhok. Julio, baka abala lang si mama mo sa trabaho. Pero alam ko iniisip ka nun araw-araw. Wika nito, kahit siya man ay nababahala na rin. Baka may nangyari ng masama kay mama sa Dubai, Tita Franz. Pabulong na sabi ng bata sa kanyang tiyahin habang nakatitig sa cellphone. Natigilan si Franz sa sinabi ni Julio. Kinabahan siya dahil posibleng may nangyari ng masama sa kanyang pinsan sa Dubai. Umupo siya sa tabi ni Julio at hinawakan ang kamay nito. Julio, alam mo naman ang mama mo, di ba? Malakas yun. Kahit anong hirap nilalabanan niya para sa'yo. Baka may problema lang siya sa signal o baka hindi lang siya makagamit ng cellphone. Pero maniwala ka sa akin, hindi kanya kakalimutan. Wika nito sa kanya. Napayuko si Julio at tahimik na pumatak ang luha sa palad niya. Huwag ka mag-alala. Baka mamaya o bukas ay tumawag na si mama mo. Sa ngayon maghintay lang muna tayo, ha? Malumanay na sabi ni Franz habang hinahaplos ang likod ni Julio. Matipid na tumango si Julio sa kanyang tiyahin, pero ang mga mata nito'y malayo ang tingin. Anong gusto mong kainin? Ipagluluto kita. Tanong nito, umaasang kahit papano'y gumaan ang loob ng pamangkin. Dahan-dahang tumingala si Julio at bumuntong hininga. Wala po kung ganang kumain, Tita Franz. Si mama lang po ang gusto ko. Mahinang sagot nito. Hindi mapigilan ni Franz na mapaluha. Dahil maging siya man ay ganun din dati nang mag-abroad ang mama niya, kaya't naiintindihan niya ang nararamdaman ng bata. Hindi pwede yan. Gusto mo bang magtampo sa'yo ang mama mo? Di ba bilin niya nakakain ka sa tamang oras? Gusto niya pag uwi niya makita kanyang malusog at masigla. Sabi nito sabay yakap sa bata. Gusto mo ba malungkot ang mama mo doon? Ayaw natin yon, di ba? Kaya tulungan natin siyang maging panatag ang loob kahit malayo siya. Magdasal tayo palagi. Dahan-dahang tumango si Julio. Pinipilit na wag muling maiyak. Opo, ayoko pong malungkot si mama. Ngumiti si Franz at hinaplos ang pisngi niya. Iyon ang gusto kong marinig.
Kaya kakain ka ha, para pagbalik ni mama mo, makikita niya na naging matapang at masunurin kang bata. Tumayo si Franz at nagtungo sa kusina. Magluluto ako ng paborito mong sopas. Madali lang lutuin yon. Habang nananatili si Julio sa tabi ng bintana, muling tinitigan ang cellphone. Sa kabila ng lungkot, ngayon ay may kaunting pag-asa na sa kanyang pakiramdam at umaasang darating ang araw na muling maririnig niya ang boses ng ina. Si Jessica naman sa kabilang banda ay agarang nagplanong makapuslit sa mansyon at makapagreklamo sa Philippine Embassy hinggil sa ginawang pananakit sa kanya ng among babae. Dahan-dahan siyang nagtago sa loob ng malaking basurahan habang kunwari magtatapo ng basura ang kanyang kaibigan upang mailabas siya ng hindi nahahalata. Ako nang magtatapon niyan, Day. Biglang sulpot ng isa nilang kasamahan. Di na kailangan. Ako nang bahala rito. Tapusin mo na lang ang trabaho mo sa kusina. Mahinahong sagot ng kaibigan ni Jessica. May tinatago ka ba? Biglang tanong ng matanda nilang kasamahan. Napalunok ng laway si Jessica sa loob ng malaking drum na basurahan na digulong. Anong klaseng tanong yan? Pati ba trabaho ko pakikialaman mo na? May kanya-kanya tayong tungkulin dito sa mansyon. Sagot ng kaibigan. Pinipilit manatiling kalmado. Ayoko lang na pagtulungan niyo si Madam. Siya nagpapasweldo sa atin. At kung ano man ang ginawa niya kay Jessica, bagay lang yun kasi tanga siya. Naikuyom ni Jessica ang kamao sa loob ng basurahan kung saan siya naroon. Nanginginig naman sa galit ang kaibigan niya. Pakana mo talaga yung matanda ka, no? Para mapag-initan si Jessica. Yan bang isusukli mo sa lahat ng kabutihang ipinakita niya sa'yo? Noong mga panahong pumapalpak ka, halos ibuwis niya ang buhay niya para lang ipagtanggol ka kay Madam. Humingi ba ako ng tulong sa kanya? Hindi, di ba? Kaya wag mong isumbat sa akin yung pagiging bida-bida niya. Mabuti nga sa kanya. Pwede ba? Umalis ka na dyan at huwag mo na akong pakialaman. Gawin mo na lang ang trabaho mo. Mariing sabi ng kaibigan. Pilit pinipigilan ang sarili. Napakunot noo ang kasama nila. Itatakas mo ba si Jessica? Tanong nito sabay subok na buksan ang takip ng basurahan. Ngunit agad umatras ito at napatakip sa ilong dahil sa masangsang na amoy ng basura. At hinayaan na lamang siyang umalis. Nakahinga ng maluwag ang kaibigan ni Jessica. Akala niya'y mahuhuli na sila. Nako, kapag nalaman kong tinulungan mo makatakas si Jessica, isusumbong kita kay Madam. Banta nito. Sip-sip ka talagang matanda ka kahit kailan. Iritadong tugon ng kaibigang si Jessica. Ano pakialam mo? Di sumipsip ka rin. Huwag mo kung pakialamang bubwit ka. Sabay irap ng matanda bago tuluyang lumayo. Sa loob ng basurahan, napabuntong hininga si Jessica. Akala niya ay katapusan na niya. Jessica, ayos ka lang ba dyan? Mahinahong tanong ng kaibigan. Oo, ayos lang. Pasensya na nadamay ka pa. Mukhang nagdududa na siya sa'yo. Tugon ni Jessica. Hayaan mo siya. Basta tutulungan kita. Kailangan mong makatakas at makapagreklamo sa Philippine Embassy. Sagot ng kaibigan. Determinado itong tulungan siya. Ilang saglit pa'y bumusina ang sasakyan ng amo. Napapikit ang kaibigan ni Jessica. Hindi ito magandang senyales. Agad niyang itinulak pa atras ang basurahan at inilagay sa gilid. Sa loob, tiniis ni Jessica ang napakasangsang na amoy ng basura. Ang lahat ay para sa pag-asang makalaya siya. Jessica, nandito si Madam. Natatarantang bulong ng kaibigan. Nangingilid ang pawis sa noo. Anong gagawin natin? Kinakabahang tanong ni Jessica. Huwag kang lalabas, manatili ka dyan. Mariing bili nito. Ipinwesto ng kaibigan ang malaking garbage can sa isang gilid, saka tinungo ang gate upang pagbuksan ng amo. Good afternoon, Madam. Bati niya, ngunit pinagtaasan lang siya ng kilay ni Madam at nagsimulang luminga-linga sa paligid. Where is Jessica? Malamig na tanong nito. She's inside, Madam. Pautal na sagot ng kaibigan. Okay. Mataray na sagot ni Madam at dumiretso papasok ng mansyon ng sasakyan. Nang makapasok na ito, mabilis na kumilos ang kaibigan ni Jessica.
Ngunit, where do you think you're going? Tanong ni Madam na bigla ulit bumaba ng sasakyan. Natigilan siya sa kinatatayuan. Madam, Jessica was not there inside the mansion. Biglang sumulpot ang matandang kasamahan nila. What? You told me that she's inside. Are you lying to me, ha? Galit na tanong ng amo. Nanlilisik ang mga mata habang nakatitig sa kaibigan ni Jessica. Saglit na nilingon ng kaibigan ni Jessica ang sipsip nilang matandang kasamahan. Ngunit sa halip na tumulong, ngumisi lamang ito, waring sabik sa kaguluhan. Madam, I think she's inside the garbage can. Sabay turo sa lalagyang kinasisilungan ni Jessica. Namutla ang kaibigan ni Jessica. No, madam, it's only a garbage. Mabilis niyang pagtanggi. Pilit pinipigil ang kaba sa kanyang tinig. Lumapit si Madam. Nakataas ang kilay at may halong pagdududa sa mga mata. Then open it, now! Malamig at mariing utos nito. Nanigas ang katawan ng kaibigan ni Jessica. Lumingon siya sa basurahan saka kay Madam at inalala si Jessica na alam niyang takot na sa loob. Hindi niya alam kung paano makakalusot. I said, open it! Muling singhal ni Madam at mas malakas na ang boses. Lumingon siyang muli sa sipsip nilang kasamahan. Halatang nasisiyahan sa gulong nilikha nito. Madam, it's so dirty and bad odor. Habang unti-unting binubuksan ng takip. Mabilis na isinara ng kaibigan ni Jessica ang basurahan at itinulak ito palayo sa amo. Wait, what are you doing? Sigaw ni Madam na nanggagalaiti na sa inis. Hey you, come here. Open it for me. Utos ni Madam sa sipsip nilang kasamahan. Sagad na ang inis nito at paghihinala sa boses. Agad namang sumunod ang sipsip na matanda. Yes, madam. Sagot nito na may halong pananabik. Waring sabik na mahuli si Jessica sa akto. Kinabahan ng gusto ang kaibigan ni Jessica. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod habang pinanonood ang unti-unting paglapit ng sipsip na katulong sa garbage can. Mariin niyang itinulak ang basurahan palayo. Ako na lang po, madam. Baka madumihan kayo. No! I want her to open it! Mariing sagot ng amo habang nakatingin sa basurahan na ngayon ay nakatayo na sa harap nito. Hawak ang takip, ngumisi ang kasamahan nila at dahan-dahang binuksan ang basurahan. Sa loob, halos hindi humihinga si Jessica. Nanginginig na ang buong katawan niya. Tiniis ang amoy, ang kaba at ang takot na baka ito na ang katapusan ng kanyang plano. Unti-unting binuksan ng matandang sipsip ang takip. Biglang sumingaw ang masangsang na amoy ng bulok na pagkain at mga basang papel. Napaatras ang babae at napatakip sa ilong. That's disgusting! Reklamo nito, pero pilit pa rin pinabuksan ang takip ng tuluyan. Nang tuluyan ng maalis ang takip, bumungad ang nakayukong si Jessica na nanginginig sa loob. Dahan-dahan itong tumango at tumayo at nangangatog na nagsalita. Madam, maawa po kayo. How dare you! Gigil na hinablot nito ang kanyang buhok, sabay isinubsob sa sahig dahilan upang matumba rin ang basura. Sa pagbagsak ay tumama ang noo ni Jessica sa sahig. Nanginginig sa sakit at hilo si Jessica habang pilit bumabangon mula sa pagkakabagsak. Dugo ang unti-unting lumabas sa gilid ng kanyang noo. Please, madam, just let me go. Mahina niyang sambit at pilit itinatayo ang sarili. Madam, maawa po kayo kay Jessica. Huwag niyo ang gawin ito sa kanya. Sigaw ng kaibigan niya, umiiyak at puno ng pag-aalala. Huwag kang makialam kung ayaw mo madamay. Singhal ng amo. Ang tingin ay malamig at walang awa. Madam, tama na po. Wala pong ginawang masama si Jessica sa mansyon. Pakawalan niyo na po siya. Maawa po kayo. Pakiusap ng kaibigan. Halos maglupasay ito sa pagmamakaawa. No! She's trying to escape. Ikadena yan at ikulong sa loob ng abandonadong kwarto.
Mariing utos ng amo sa kanyang mga alila na agad namang sumunod. Madam, maawa po kayo. Patuloy na pagmamakaawa ni Jessica habang pinipilit kumawala sa mahigpit na hawak ng kanyang kasamahan. Ngunit walang kahit kapirasong awa sa mga mata ng amo. Sa halip, naglakad ito palapit hawak ang maliit na latigo na kanina pa nakasabit sa kanyang bewang. Do you really think you can escape? Malamig ang tinig nito, kasabay ng isang biglang hagupit ng latigo sa braso ni Jessica. Ah! Sigaw ni Jessica sa sakit. Nanginginig ang katawan at halos mapaluhod sa sahig. Tinawag ng amo ang isa pa niyang tauhan. Handcuff her. Make sure she can't escape. Take her downstairs. Para naman matuto ng leksyon ng babaeng yan. Kinaladkad si Jessica pababa sa madilim at amoy lumang silid sa ilalim ng mansyon. Ang mga pader ay basang-basa at ang sahig ay malamig na parang yelo. Wala kang karapatang tratuhin ako ng ganito. Baka walan niyo ako. Saad ni Jessica habang humihikbi. Lumapit muli ang amo at tumingin sa kanya ng mataalas. Sa mansyong ito, wala kang karapatang magsalita. You are my slave! Mariing wika nito kay Jessica. Maawa ka, madam. Pakiusap. Napahagulgol si Jessica. Hindi niya alam kung makakatakas pa ba siya o doon na siya mabubulok. Masakit sa kanyang isipin na kapwa Pilipino rin pala ang magpapahamak sa kanya sa ibang bansa. Samantala, nagising si Julio mula sa isang masamang panaginip. Basa ng pawis ang kanyang noo. Nanginginig ang buong katawan at ang puso niya'y tila sasabog sa bilis ng tibok. Mama! Sigaw niya, nanginginig ang tinig habang yakap-yakap ang sarili. Namumugto ang kanyang mga mata sa luha. Napabalikwas ng bangon si Franz mula sa kanyang kama. Agad siyang tumakbo sa silid ng pamangkin nang marinig ang pag-iyak at pagsigaw nito. Mama! Mama! Patuloy na iyak ni Julio habang nanginginig. Pagsilip ni Franz sa kwarto, nadatnan niyang nakaupo si Julio sa kama. Namumutla at nanginginig. Oh, anong nangyari, anak? Tanong ni Franz. Agad siyang lumapit at niyakap ang bata. Tita Franz! Pautal na sambit ni Julio. Pilit pinipigilan ng paghikbi. Si Mama, napanaginipan ko po siya. Nakagapo siya tapos may mga taong sinasaktan siya. Humihingi siya ng tulong sa akin pero hindi ko siya mahawakan. Hindi ko siya matulungan. Iyak nito. Mahigpit na niyakap ni Franz si Julio habang kinakalma ito. Shh! Panaginip lang yun, anak. Ligtas ang mama mo. Nasa ibang bansa siya nagtatrabaho para sa'yo. Hindi siya pababayaan ng Diyos. Pero kahit anong pilit na pag-alo ni Franz, dama niya ang bigat sa dibdib ng pamangkin. At sa puso niya, unti-unting sumisiksik ang kaba na baka ang panaginip ni Julio ay hindi lang basta panaginip. Nagdaan ang ilang araw at buwan ay hindi pa rin makontak ni Franz ang pinsan niya. Tuluyan na nga niyang inabandona ang anak niyang si Julio. Bulong ni Franz sa sarili habang nakatanaw sa batang nakaupo sa isang sulok. Tahimik at tila malalim ang iniisip. Napalunok siya. Hindi niya napigilan ang kanyang luha sa pagpatak. Nakakaawa ang pamangkin ko. Dagdag pa niya habang pinagmamasdan ng kawalang buhay sa mga mata ni Julio. Pagsapit ng Pasko, sinorpresa niya ito ng bagong sapatos. Maingat niya yung pinili at pinag-ipunan ng ilang buwan. Ngunit imbis na ngumiti, isang malalim na buntong hininga lang ang isinukli ng bata. Baka sa mga mata nito ang lungkot na hindi kayang mapawi ng anumang regalo. Julio, hindi mo ba gusto ang regalo ko? Pinag-ipunan ko yan, anak. Malumanay niyang tanong habang umuupo sa tabi ng bata. Tahimik lang si Julio saka dahan-dahang sumagot. Gustong-gusto ko po, Tita Franz. Pero mas gusto ko pong makita si Mama. Gusto ko po siyang yakapin. Napayuko si Franz, nasasaktan sa panaghoy ng bata.
Binuksan ni Julio ang kanyang lumang cellphone. Sabik na sinulya pa ng screen. Umaasang may tawag o mensahe. Kaso, wala siyang nakita. Mama, uwi ka na please. Bulong niya habang unti-unting nangingilid ang luha. Ilang saglit pa, bumukas ang pinto. Dumating si Nanding. Lasing, bitbit ang bukas na bote ng alak. Dumiretso ito sa sala at napalingon sa bata. O ano? Di ba sinabi ko na sa'yo? Hindi ka na babalikan ng nanay mo, Julio. Inabando na ka na. Baka may iba na yung sa ibang bansa. Sigaw ni Nanding, amoy alak at galit. Bumaling siya kay Franz. At ikaw, balak mo pa rin panindigan ang pagiging nanay sa batang yan? Hindi natinag si Franz. Tumayo siya at hinarap ang asawa. Mariin ang tinig nito. Oo, Nanding. Kahit anong sabihin mo, hindi ko iiwan si Julio. Anak na ang turing ko sa kanya. Hindi ko siya pababayaan. Napailing si Nanding at pasimpleng natawa ng mapait. Huwag ka magpakasanta dyan, Franz. Hindi mo responsibilidad ng batang yan. Hindi mo anak yan. Ngunit nanatiling matatag ang tinig ni Franz. Kung hindi siya kayang panindigan ng sariling ama't ina, ako ang tatayong ina para sa kanya. Nung iniwan sa'yo ang batang yan, lahat ng atensyon mo napunta na sa kanya na para sana sa akin. Sumbat ni Nanding. Garalgal ang boses at amoy alak pa rin ang hininga. Araw-araw na lang siya ang inaasikaso mo. Ako, wala na akong alaga sa'yo, Franz. Mas kailangan ng bata ang presensya at pag-aaruga ko kaysa sa'yo, Nanding. Intindihin mo sana ang pamangkin ko. O sige, sana hindi ka magsisi sa huli. Tila sumukong dagdag nito at tumalikod. 3 buwan na ang lumipas mula nang ikadena si Jessica ng kanyang among babae sa isang madilim at abandonadong silid sa silong ng mansyon. Walang bintana, amoy amag at kalawang ang paligid. Tanging lamok at alikabok ang kasama niya sa araw-araw. Nakakadena ang kanyang isang paa sa malamig na bakal na nakalapat sa semento. Halos butot balat na ang kanyang katawan sa gutom. Pawisan, nangihina at nanginginig. Parang awa niyo na. Pakawalan niyo ako dito. Nangihinang sigaw ni Jessica. Paulit-ulit na hinahatak ang kadena habang lumuluha. Napahandusay siya sa pagod, pero hindi siya tumitigil. Uhaw siyang makalaya. Uhaw siyang makapiling muli ang anak. Mga ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Unti-unting gumapang ang liwanag mula sa labas ng silid. At dahan-dahang pumasok ang amo niyang babae. Kasunod nito ang kasambahay na sipsip na matanda. Dala-dala ang isang basag na plato ng tira-tirang pagkain na panis. May amag pa ito. Sabay abot ng plato na tila para siyang isang aso. Dahan-dahang tumayo si Jessica. Nanginginig ang mga kamay habang inaabot ang pagkain. Pakawalan niyo na po ko rito, madam. Maawa na po kayo. Pagsusumamo ni Jessica, nawawala na ng lakas habang pinipilit ang sariling bumangon mula sa malamig na sahig. Gusto ko na pong umuwi. Gusto ko na pong makasama ang anak kong si Julio. Ngunit sa halip na sagutin siya nito, isang malupit na tugon ang kanyang natanggap. Biglang hinila ng babae ang kanyang buhok at napasigaw siya sa sakit. Ah! Aray ko! Napahiyaw si Jessica habang pilit na kinakalas ang buhok mula sa malupit na pagkakahawak ng kanyang amo. Ano bang kasalanan ko sa inyo? Bakit niyo ako pinahihirapan ng ganito? Nung una, maganda ang performance mo rito sa mansyon. Pero nung sumahod ka na, unti-unti ka nang pumapalpak sa trabaho mo. Ilang gamit ko na ang nasira dahil sa katangahan mo. Galit na sigaw ng amo habang nakataas ang kilay nito. Sa likod nito, nakangisi naman ang sipsip niyang kasamahan. Alam ng Diyos na wala akong ginawang kapalpakan.
At hindi akong sumira sa mga gamit mo. Sinetap lang ako para palabasin na akong may kasalanan. Mariing tugon niya. Ramdam sa tinig ang sakit at pangamba. Huwag po kayong maniwala dyan, madam. Nagsisinungaling lang yan para pagtakpan ng kapalpakan niya. Sabat ng matandang kasamahan sabay ngiti ng tagumpay habang tinitignan siya ng mapanlait. Shut up, Jessica. Huwag ka nang mandamay ng iba. Huwag mong isisi sa ibang katangahan mo. Singhal ng amo. Ngayon ay nakatuon na ang galit kay Jessica. Please, madam, pakawalan niyo na po ako rito. Pauwiin niyo na po ako sa Pilipinas. Pagsusumamo ni Jessica, luha ang nakaluhod sa harap ng amo. Are you just going to leave? It's not that easy. Of course, you have to pay for the things you broke. Malamig at matalim ang tinig ng amo. Waring walang puwang ang awa sa puso nito. Handa po akong magbayad, pero hindi sa ganitong paraan. Pagtatrabahuan ko ito, madam. Basta ibalik niyo lang sa akin ang cellphone ko. Pakiusap, tratuhin niyo naman po ako ng maayos. Kapwa Pinoy po tayo. Halos pabulong na tura ni Jessica. Nanginginig ang boses sa pag-iyak. Napataas ang kilay ng amo. Halatang nasaling ang pride niya. Inuutusan mo ba ako? Mariing tanong nito. Puno ng galit ang mga mata. Hindi ho, madam. Mabilis na sagot ni Jessica sa bayuko. Ramdam ang panganib sa bawat salitang binibitiwan. Wala po akong balak na utusan kayo. Gusto ko lang po sanang makiusap. Kahit konting awa lang po sana. Awa? Ulit ng amo. Ang tinig ay puno ng panlilibak. Ngayon ka hihingi ng awa matapos mong sirain ang tiwala ko? Akala mo ba madadaan mo ako sa mga drama mong yan? Napakuyom ng kamao si Jessica sa tindi ng pagpipigil ng damdamin. Sa kanyang isipan, gumuhit ang larawan ng kanyang anak sa Pilipinas na nag-aabang at umaasang makakauwi siya ng ligtas at buo. Madam, kung alam niyo lang po, araw-araw po akong nagtitiis dito. Hindi po ako tamad, hindi po ako sinungaling. Pero pakiramdam ko po, ginapos niyo hindi lang ang katawan ko, kundi pati ang dangal ko bilang tao. Tumahimik ang amo. Ang sipsip niyang kasamahan ay nakatingin lang, hindi makapagsalita. Gusto ko na lang pong makauwi, kahit wala po akong dalang pera. Basta buo lang po ang pagkatao ko. Yan lang po ang iling ko. Nanginginig ang boses ni Jessica, ngunit matatag ang tingin. Isang matalim na titig ang isinukli ng amo. Ngunit sa likod nito ay tila may bahagyang pag-aalinlangan. Let's see, kung talagang nagsasabi ka ng totoo. Malamig pa rin ang tono, ngunit hindi na ito kasing bigat ng dati. Pagbibigyan kita sa gusto mo. Malamig na sabi ng amo habang nakatitig kay Jessica. Ngunit kailangan mo munang tapusin ang 2 taon mong kontrata sa akin. Sa ganon, mababayaran mo ng buo ang mga gamit na sinira mo. Pagkatapos niyan, saka ka lang makakauwi sa Pilipinas. Napayuko si Jessica. Masakit man sa kalooban ay tinanggap niya ang kondisyon. Ngunit hindi natuwa ang sipsip niyang kasamahan na mula sa likuran ay agad na sumabat. Madam, akala ko ba mabubulok siya rito sa kwartong ito? Hindi ba't sabi niyo, hindi niyo na siya palalayain? Gulat at pagtatakang tanong nito. Halatang nabigla ang matanda sa desisyon ng amo. Mabagal na lumingon ang amo. Baka sa mukha ang pagkairita. Hindi ko kailangan ng paalala mula sa iyo, Nida. Mariin ang boses nito. Ako ang amo rito. Ako ang magdedesisyon. Natahimik ito at napayuko. Pero hindi na itago ang panlilisik ng kanyang mga mata kay Jessica. Sa isang iglap, nabalot ng katahimikan ng buong silid. Tahimik si Jessica. Ngunit sa loob-loob niya, unti-unting muling sumisibol ang pag-asa. Salamat po, madam.
Mahinahong bulong niya ngunit matatag. Isang panata sa sarili na makakaraos siya anuman ang ipataw sa kanya. Noon ding oras na yon ay inalis siya sa pagkakagapos. Pinagtrabahuhan nga ito ni Jessica ng buong tiyaga, kahit walang natatanggap na sahod. Basta't nakakakain siya ng 3 beses sa isang araw ay ayos na. Mas pipiliin niya yon kaysa mabulok sa kwartong madilim at amoy alimuom. Isang araw, habang naglalampaso siya ng sahig sa kusina, biglang sumulpot ang sipsip niyang kasamahan at mapang-asar na ngumisi sa kanyang harapan. Kung ako si Madam, hindi na kita palalayain pa. Mabubulo ka na lang sa kwartong yon kasama ang mga daga at ipis. Bulalas ng sipsip na matandang kasamahan. Napatingin si Jessica sa kanya. Nangingilid ang luha pero matalas ang titig. Alam kong ikaw ang may pakana ng lahat. Gusto mong masira ako kay Madam kaya sinabutahe mo ako. Mariing sabi niya. Ang sama mo. Dapat nagtutulungan tayo rito. Kapwa tayo Pilipino. Pero ikaw, mas pinili mong tapakan ako para lang mapalapit sa kanya. Sandaling natahimik si Nida, pero agad din siyang sumagot. May halakhak sa tinig. Kapwa Pilipino? Hindi kita kauri, Jessica. Ako, marunong akong dumiskarte. Ikaw, hanggang ngayon, alipin ka pa rin. Hindi niya ito lubos maintindihan. Nagtatrabaho siya ng patas pero pilit siyang dinidiin ito sa kasalanang kailanman ay hindi naman niya ginawa. Sa kabila ng panlalait, hindi na nagpatalo si Jessica. Tumayo siya, pinunasan ng pawis sa noo at hinarap ito. Oo, alipin nga ako. Pero kahit kailan, hindi ako magiging traidor. Hindi ako magpapakain sa sistema ng paninira para lang makalapit sa amo. Ikaw, baka hindi mo na nga rin kilala ang sarili mo. Nabigla si Nida. Ngayon lang siya sinagot ng gano'n ni Jessica. Saglit siyang natahimik bago marahas na tumalikod at umalis. May galit ang bawat paghakbang niya palayo. Habang si Jessica, kahit pagod ay muling yumuko at ipinagpatuloy ang trabaho, nabitbit ang dignidad na kahit kailan ay hindi niya isusuko. Ilang linggo ang lumipas, tahimik lang si Jessica sa kanyang araw-araw na trabaho. Mataman siyang naglilinis, naglalaba at nagsisilbi. Walang reklamo, walang palya. Patuloy niyang tinitiis ang lahat alang-alang sa pangakong makakauwi rin siya balang araw. Ngunit isang hapon, yumanig sa buong mansyon ang malakas na sigaw ng kanilang among babae. Nawawala ang diamond ring ko! Sigaw nito mula sa itaas. Halatang galit na galit. Kumalabog ang mga hakbang nito sa hagdan pababa. Nagkatitigan ang mga kasambahay. Lahat ay napatigil sa kanilang ginagawa. Who stole my diamond? Hindi yun basta-basta mawawala. Isa sa inyo ang kumuha nun. Bulyaw ng amo habang umiikot ang tingin sa kanilang lahat. Mabilis na lumapit si Nida, ang sipsip na matandang kasambahay, at muling nagsimulang maghasik ng paninira. Madam, baka naman si Jessica ang kumuha. Ilang beses na pong may nawawalang gamit mula nung dumating siya. Sabay turo kay Jessica, na noon ay tahimik lang sa isang sulok. Hawak pa rin ang basahan. Ano? Jessica! Sigaw ng amo. Lumapit ito sa kanya at tumitig ng matalim. Ikaw ba ang kumuha? Napaatras si Jessica, nanginginig ang kamay. No, Madam. Ni minsan po hindi ko magagawang magnakaw. Sapat na po sa akin ang makakain sa isang araw. Hindi ko po kayang kuhanin yun. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit bago siya makapagsalita pa ulit, muling sumingit ang sipsip. Baka tinago niya, Madam. Hanapin natin sa kwarto niya. Galit na lumapit ang amo kay Jessica at mahigpit siyang hinila. Talagang sinusubok mo ang pasensya ko, Jessica! Maniwala po kayo sa akin, Madam. Wala po sa akin ang singsing, hindi po ako ang kumuha. Pinalaki po ako ng mga magulang ko na may dangal at hindi ko po magagawang magnakaw. Mariing depensa ni Jessica.
Ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, dumapo ang palad ng amo sa kanyang pisngi. Isang malakas na sampal na agad nag-iwan ng pulang marka sa kanyang balat. Madam, hanapin po natin sa gamit niya. Siguradong nandun ang singsing nyo. Agad na suwestyon ng matandang sipsip kay Madam. Wala nang inaksayang oras ang kasamahan ni Jessica at agad na nagtungo sa kanilang silid. Sumunod naman ang amo, habang hila-hila pa rin si Jessica sa braso. Napilit kumakawala at patuloy na pinagtatanggol ang kanyang sarili. Walang pakundangang hinalughog ng kasamahan ang kama ni Jessica. Maging ang kanyang kabinet ay binuksan at siniyasat. Hanggang sa napansin ng kasamahan niya ang isang bagay na kumikislap sa ilalim ng mga damit sa kanyang kabinet. Agad niya itong hinila palabas at isang mamahaling singsing ang bumungad. Nanlaki ang mga mata niya sa pagkabigla. Paanong napunta ito sa gamit ko? Hindi siya kailanman pumasok sa silid ng amo at hindi man lang niya ito nilapitan. Ang tanging taong may access doon ay walang iba kundi ang sipsip na matandang si Nida. Napabitaw ang amo sa pagkakahawak sa braso ni Jessica. Tila nagulat sa nakita. Kung hindi ikaw ang kumuha nito, bakit nasa iyo ang singsing? Singhal ng sipsip na kasamahan. Alangan naman naglakad ang diamond ring ni Madam papunta sa cabinet mo. Huwag mo na kaming paikutin. Umamin ka na. Tumitig si Jessica sa kanila. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata, ngunit matatag pa rin ang kanyang tinig. Bakit ako aamin sa kasalanang hindi ko ginawa? Kung aamin ako, para ko na rin tinapakan ng dangalag pagkatao ko. Hindi ko po gagawin yun, Madam. Nagpakumbaba siya, ngunit mariin ang paninindigan. Pakiusap, imbestigahan niyo po muna. Hindi ba't may CCTV ang bawat sulok ng mansyong ito? Tingnan niyo po yung mga footage. Doon natin malalaman ang totoo, Madam. Namutla ang sipsip na kasamahan ni Jessica. Sa tagal na paninilbihan niya sa mansyon, saglit niyang nakalimutan ang mga CCTV camera na nakapwesto sa halos bawat sulok ng malaking bahay. Ang buong akala niya'y sira pa rin yun. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ay naayos na ang mga CCTV noong mga nakaraang araw noong siya'y mag-day off. Bahagya siyang napaatras at agad itong napansin ni Jessica. Nauutal at halatang kinakabahang nagsalita ang matanda. Di ba sira ang mga CCTV mo rito, Madam? Tanong nito habang patuloy sa pag-atras. Nagkatinginan ng amo at si Jessica. Sa mga mata ni Madam, unti-unting napalitan ang galit ng pagdududa. Hindi na kay Jessica, kundi sa sipsip na kasamahang si Nida. Matigas ang tinig ng amo nang humarap sa sipsip na katulong. May kinalaman ka ba rito? Ikaw ba ang nag-set up kay Jessica? Halatang nagulat ito. Agad na nagsalita habang nauutal. Wala ho, Madam. Binibilog lang ho ni Jessica ang ulo nyo para maitago ang kasalanan niya. Naningkit ang mata ng amo, puno ng pagdududa. Talaga? O sige, samahan niyo ko. Titingnan natin ang CCTV footage sa kwarto ko. Walang nagawa ang sipsip kundi sumunod. Ngunit kitang-kita sa mukha nito ang takot. Samantalang si Jessica, bagamat na natiling tahimik, ay unti-unting nakahinga ng maluwag. May pag-asa pang maipaglaban ang katotohanan. Nanginginig ang tuhod ng sipsip na kasambahay habang sabay-sabay nilang pinapanood ang CCTV footage. Tahimik ang buong silid. Tanging ang mahinang tunog mula sa monitor ang maririnig. Hanggang sa bumungad ang mukha ng matandang sipsip sa screen. Kitang-kita kung paanong palihim itong pumasok sa kwarto ni Madam, dinukot ang diamond ring mula sa jewelry box at saka maingat na itinago sa cabinet ni Jessica. You stupid! Mariing sambit ng amo habang nakatitig sa footage. Tumayo ito at humarap sa sipsip na kasamahan. Ang galit ay hindi na mapigilan. Ikaw palang nagnakaw ng diamond ring ko? At ikaw rin ang nagtanim nito sa gamit ni Jessica para mapagbintangan siya.
Napaatras si Nida, hindi makatingin ng diretsyo. Bakit mo to ginawa? Sigaw ng amo. Para masira siya sa akin? Ikaw rin bang nagsira ng palda ko noon at si Jessica ang sinisi mo? Kung ganun wala pala talagang kasalanan si Jessica. Galit na sabi ng amo. At yung iba mga nasira kong gamit, ikaw rin bang may gawa nun? Bubuka pa lang sana ang bibig ni Nida para magsalita nang biglang tumayo mula sa sulok ang kaibigan ni Jessica na kanina patahimik. Opo, madam. Siya ho talagang may kagagawan. Ako po mismong nakakita. Sinira niyang mga gamit niyo at si Jessica ang palaging pinalalabas na may sala para mailihis ang sisi sa kanya. Kasabay ng pagbagsak ng katotohanan, dumapo ang isang malakas na sampal sa pisngi ng sipsip na kasambahay. Halos matumba ito sa lakas, ngunit hindi na ito makatingin ng diretsyo. Hindi na rin ito makapagpaliwanag. Wala nang dahilan, wala nang kahit anong palusot. Tumalikod ang amo, galit at pagkadismayang nangingibabaw sa kanyang mukha. Si Jessica na may nanatiling tahimik, ngunit ang bigad sa kanyang dibdib ay unti-unting napapalitan ng ginhawa. Walang nagawa ang sipsip na matanda nang ipatawag ng amo ang mga gwardya ng mansyon. Dalhin niyo yan sa presinto. Gusto kong managot siya sa lahat ng ginawa niya. Mariing utos ng amo. Nagmamakaawa na ito. Umiiyak habang kinakaladkad palabas ng bahay. Madam, patawad po. Nadala lang po ako ng inggit. Ayokong mawala ng trabaho. Ngunit malamig ang tugon ng amo. Hindi lang trabaho ang sinira mo, kundi pati buhay at reputasyon ng isang inosenteng tao. Habang unti-unting inilalayo ng mga gwardya ang sipsip na matanda, lumapit ang amo kay Jessica. Forgive me, Jessica. Nagpadala ako sa galit at hindi kita pinakinggan. Sana mapatawad mo rin ako. Napaluha si Jessica, ngunit ngumiti siya ng bahagya. Maraming salamat po, madam. Ang mahalaga po sa akin, nalaman ang totoo. Sa wakas bumalik ang katahimikan sa mansyon at ang dangal ni Jessica ay tuluyang naibalik, mas matibay pa kaysa dati. Matapos malinis ni Jessica ang kanyang pangalan, isang magandang balita ang sumunod. Ipinatawag siya ng kanyang amo, hindi upang pagsabihan, kundi upang bigyan ng bagong simula. Please forgive me, Jessica. Hayaan mo kong makabawi sa lahat ng kasalanan ko sa iyo. Halos lumuhod ito kay Jessica sa takot na makulong, sapagkat nalaman ng asawa nitong Arabo ang ginawa nitong pagmamalupit sa kanilang katulong. Para makabawi ako sa iyo, babayaran kita. Yung isang restaurant ko, nag-resign ng manager. Kaya ikaw na muna ang gagawin kong acting manager doon. Pakiusap, huwag mo lang ako isumbong sa mga pulis. Alam ko po na hindi maganda ang una nating pagsasama, madam. Ngunit kagaya mo, binigyan mo po ako ng pagkakataong makabawi. Sino ba naman po ako para hindi ko kayo mapatawad? Naluluhang sambit ni Jessica. I promise, I will double your salary. Please forgive me, Jessica. Hindi niyo na po kailangang lumuhod, madam. Tumayo na po kayo riyan. Humihikbing tugon niya. Hindi makapaniwala si Jessica. Kasabay ng promosyon, ibinalik din sa kanya ang cellphone at pasaporte na matagal nang kinumpiska. Labis ang kanyang tuwa. Sa wakas, parang may liwanag na ulit sa dulo ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Nang gabing yun, halos nanginginig pa ang daliri niya sa excitement habang idinadayal ang numero ng anak. Makakausap na rin kita, anak. Bulong niya sa sarili. Ngunit sa unang tawag, walang sumagot. Pangalawa, pangatlo, hanggang sa 5 beses na niyang tinawagan, ngunit wala pa ring sumasagot sa kabilang linya. May kaba na sa dibdib niya. Agad niyang tinawagan ng kanyang pinsang si Franz, na sigurado siyang kasama ng anak niya sa probinsya. Ngunit ganun din, walang sumasagot. Dahan-dahang napalitan ng kaba ang saya. May kung anong hindi niya maipaliwanag na pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib.
Bakit walang sumasagot? Tanong niya sa sarili habang mariing hawak ang cellphone sa nanginginig na kamay. Mula ng saglit na yon, walang araw na lumipas na hindi sinubukang kontakin ni Jessica ang kanyang anak at ang pinsang si Franz. Ngunit wala talagang sumasagot. Hanggang isang araw nang tumawag siya ay tila patay na ang cellphone. Sinusubukan niya pa rin itong tawagan. Umabot na ng linggo, ilang buwan at taon. Pero ganun pa rin. Nabalot ng lungkot ang puso ni Jessica. Pero wala siyang magawa kundi ang magpakasubsob sa trabaho upang makaipon. Iniisip na lang niya ang magandang kinabukasan nila ng kanyang anak. Ilang taon nang lumipas, nangungulila pa rin ang batang si Julio sa kanyang ina. Ngunit hindi na rin umasa ang bata at ang tiya niya na makakausap pa nilang muli si Jessica. Lalo pat nanakaw ang kanilang mga cellphone at ilang pang gadgets nang pasukin sila sa bahay ng isang lalaking masamang loob. Itinaon nitong wala doon si Nanding na malamang ay umiinom at nagsusugal lamang ng mga panahong yon. Kaya mula noon ay itinuon na lamang ng bata ang kanyang sarili sa pag-aaral at pinupuna naman ni Franz ang pagkukulang ng pinsan sa anak nito. O siya, bilisan mo na't kumain. Malilate ka na sa recognition mo. Pahabol ni Franz, pilit pinasisigla ang boses. Opo, tita. Tugon ng bata habang mabilis na sumubo ng kanin na sabik at kabado sa mga sandaling ito. Tahimik lamang si Franz habang pinagmamasdan ng pamangkin niya. Doble ang bigat sa puso niya. Para sa pamangkin niyang sabik sa yakap ng ina at para sa pinsan niyang si Jessica na hanggang ngayon ay hindi nila alam ang tunay na kalagayan. Alam mo anak, kung naririto ang mama mo, siguradong siya ang pinakamalakas pumalakpak mamaya. Siguradong proud na proud siya sa'yo. Napayuko si Julio at marahang tumango. Pinipigilan ng pag-agos ng luha. Sana nga po, tita. Sana makita niya ako kahit saglit lang. Tahimik na niyakap ni Franz ang pamangkin. Pilit pinapawi ang lungkot. Mainit ang sikat ng araw nang dumating si Franz at Julio sa paaralan. Suot ng bata ang kanyang puting polo. Pinagkakaguluhan siya ng mga guro at kaklase. Binabati at kinuhanan siya ng litrato. Nay, si Julio first honor! Sigaw ng isang batang kaklase habang kinukunan nito ng litrato. Bahagyang ngumiti si Julio ngunit baka sa mga mata nito ang lungkot. Sa bawat pagpindot ng kamera, iniisip niya, sana nandun ang mama niya. Nakasama niyang aakyat sa entablado. Sasabitan siya ng medalya at yayakapin ng mahigpit. Tinawag ng guro ang kanyang pangalan. Tumindig siya, maayos ang kilos at lumakad ng matuwid. Nilakasan niya ang loob habang tinatahak ang gitna ng entablado. Kasama niya ang kanyang mahal na tiya na si Franz na siyang magsasabit ng medalya sa kanya. Pagbaba nila ng entablado, palihim na pinunasan ni Franz ang tumutulong luha nito. Jessica, kung nasan ka man, ang anak mo sobrang bait, sobrang talino. Sayang at hindi mo nasaksihan ito. Bulong nito sa sarili. Samantala sa Dubai, bawat sentimo ng sahod ni Jessica ay iniipon niya. Mahigpit siyang nagtitipid upang makauwi at makasama ang anak. Sabik na siyang maibigay rito ang magandang buhay na matagal niya nang pinapangarap. Sa tulong at paggabay ng kanyang among babae, unti-unting nasanay si Jessica sa kanyang bagong tungkulin bilang manager ng isang sikat na restaurant. Bagamat puno ng hamon, hindi siya sumuko. Madaling araw pa lang ay nasa opisina na siya at kadalasan ay siya na rin ang huling umaalis. Sa bawat linggong lumilipas, lalong nauhubog ang kanyang kakayahan. Nakitaan siya ng amo ng galing sa pamumuno at husay sa pakikitungo sa mga empleyado at customer. Jessica, you have a strong sense for business. Minsang sabi ng amo sa kanya, You have the potential. Don't waste it. Nag-uumapaw ang pasasalamat ni Jessica. Hindi lang dignidad ang naibalik sa kanya. Unti-unti na ring bumabalik ang kanyang pangarap. Ngunit sa kabila ng tagumpay,
Nanatiling mabigat sa kanyang puso ang katahimikan mula sa anak at sa pinsang si Franz. Araw-araw niyang sinusubukang kontakin ang mga ito, ngunit tila hindi niya na ito makontak pa. Mas lalong nagsikap si Jessica. Halos 3 oras na lang ang pahinga niya sa isang araw. May sarili na siyang kondo na ang amo niya mismo ang nagregalo sa kanya. Sa kabila ng patuloy na pangungulila sa kanyang anak, unti-unti ring may bagong liwanag na dumating sa buhay ni Jessica. Isang hindi inaasahang damdamin na unti-unting sumibol sa gitna ng kanyang abalang mundo. Nakilala niya ang isang lalaking customer nila sa restaurant. Isang binatang negosyante at may-ari ng sikat na hotel at beach resort sa bansang yon. Palaging maayos manamit at may mahinahong tindig. Sa bawat pagbisita nito, may mga munting sulyap, magaan na usapan at masinsinang pagtatanong tungkol sa negosyo. Ngunit higit pa ron, napansin ni Jessica ang malasakit nitong makinig sa kanya. Hindi bilang manager, kundi bilang tao. Lumipas ang ilang buwan, naging mas malapit sila sa isa't isa. Hanggang sa isang araw, nagpahayag ng damdamin ng binata. Jessica, I really admire you. Your courage, your perseverance, and the beauty that never fades. Even when you're tired, will you give me a chance to express my feelings to you? Ani ng binata kay Jessica. Nag-alangan si Jessica nung una. Natatakot siyang masaktan muli. Ngunit sa kabutihan ng binata at sa bawat araw na pinaramdam nitong totoo ang kanyang intensyon, dahan-dahan niyang binuksan ang puso niya na matagal nang iniwang sugatan. Masugid siyang niligawan nito, hanggang sa dumating ang araw na sinagot niya na rin ito. Naging masaya sila sa isa't isa. Nakapagpasya na rin si Jessica na isoli ang kondominium na ibinigay sa kanya ng kanyang amo. Kinausap niya ito ng masinsinan upang ipabatid ang kanyang hangarin na magretiro bilang manager ng restaurant. Dahil natapos na rin ang kanyang 3 taong kontrata. Sigurado ka ba, Jessica? Hindi ba pwedeng i-extend mo ang kontrata mo? Tanong ng amo na may halong pag-aalala. Buo na po ang pasya ko, madam. Tugon ni Jessica na may paggalang at katapatan. Lubos po ako nagpapasalamat sa inyo. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko mararating ang kinalalagyan ko ngayon. Nakapagpundar po ako para sa kinabukasan ng anak ko. Naging emosyonal ang kanyang amo. Napalapit na rin kasi ito kay Jessica sa paglipas ng panahon. Naging higit pa sa isang empleyado ang turing nito sa kanya. Ayoko sanang umalis ka, pero karapatan mo yan. Basta mangako kang bibisitahin mo ko palagi, ha? Tumango si Jessica at may ngiting bakas sa mukha niya. Opo, madam. Ipakikilala ko rin po sa inyo ang anak kong si Julio. Sagot niyang may buong paninindigan. Niyakap siya ng kanyang amo. Maigpit at puno ng pasasalamat. Iniabot din ito ang kanyang huling sahod. Isang simbolo ng hindi lamang bayad sa kanya, kundi ng pagtitiwala at utang na loob ng ilang taon. Simula kasi nang si Jessica na ang naging manager ng restaurant, higit na lumago ang negosyo at tumaas ang kita nito. Isang linggong lumipas, handa na si Jessica na umuwi sa Pilipinas. Bitbit ang tagumpay, karanasan at bagong pag-asa. Hindi lang pasalubong at mga gamit ang laman ng kanyang maleta, kundi pati ang mga pangarap na matagal niya nang hinabi para sa anak niyang si Julio. Habang naghihintay sa airport, dama niya ang halo-halong emosyon, kasabikan, kaba, at kaunting lungkot sa pag-iwan ng lugar na naging saksi sa kanyang pagbagsak at muling pag-angat. Pauwi na ako, anak. Sa wakas ay muli na kitang mahahagkan at mayayakap, Julio. Bulong niya habang pinagmamasdan ang kanyang tiket. Sa bahay naman ni Franz, abala siya sa kusina. Pawis na pawis habang piniprito ang manok at hinahalo ang pansit sa kawali. Kaarawan ni Julio ngayon, 10 taong gulang ng bata. At kahit limitado ang kanilang budget, sinikap niyang gawing espesyal ang araw na ito. Pasensya ka na, Julio, ha? Ito lang muna ang kaya ni tita. Bulong niya habang inaayos ang mga pagkain sa mesa. Pansit at pritong manok lang ang handa. Ngunit para kay Franz, sapat na yon basta't masaya ang bata.
Sa hapon na yon, balak nilang magsimba sa malapit na simbahan bilang pasasalamat. Tuluyan na rin kasing nahulog ang loob ni Nanding kay Julio at talagang naging malapit ito sa bata. Ngunit hindi alam ni Franz na sa mga oras ding yon, pababa na ng eroplano si Jessica. Samantala, pagkatapos ng selebrasyon sa kaarawan ni Julio, isa-isang binuksan ng bata ang regalo na mula sa kanyang tiyahing si Franz at asawa nitong si Nanding. Ngunit napatigil siya nang may marinig siyang isang pamilyar na boses. Tao po, Franz, Julio anak. Hindi inaasahang bisita ang dumating. Lumabas si Franz at nanlaki ang mga mata niya sa pagkagulat. Sa harap niya, tumambad si Jessica na may bitbit na maleta at malaking ngiti. Payat man at medyo matamlay sa pagod, ngunit buhay na buhay ang mga mata. Jessica? Halos pabulong na sambit ni Franz. Franz, nasa si Julio? Sambit niya. Hindi nakasagot agad si Franz. Napatingin siya kay Nanding. Sa puntong yon, lumabas si Julio mula sa sala. Hawak ang crayons na regalo sa kanya ni Nanding. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Julio? Mahina ngunit puno ng damdaming sambit ni Jessica. Julio anak. Dahan-dahang lumapit si Julio. Hindi man siya agad nakapagsalita, unti-unting umapaw ang emosyon sa kanyang muka at sa isang iglap, tumakbo siya papunta sa kanyang ina at niyakap ito ng mahigpit. Mama! Humahagulgol na sambit niya. Lumuha si Jessica. Sa wakas, naramdaman niya na buo na siyang muli. Happy birthday anak. Bulong ni Jessica habang yakap-yakap si Julio. Pinipigil ang pag-iyak ngunit hindi magawang itago ang sobrang saya. Akala ko po, hindi ka na babalik. Sagot ni Julio. Namumula ang mata sa luha. Hinaplos ni Jessica ang pisngi ng anak niya. Pwede ba yun? Hindi kita magagawang talikuran anak. Kahit kailan. Lahat ng ginawa ko para sa'yo. Tahimik na nakamasid sina Franz at Nanding. Ilang sandali pa, lumapit si Franz at marahang hinawakan si Jessica sa balikat. Bakit ka pa nagbalik? Hindi ka na sana nagbalik pa, Jess. Masaya at nasanay na si Julio na wala ka. 3 taon kang hindi nagparamdam sa anak mo. Tapos magpapakita ka sa kanya na parang walang nangyaring pag-abandona? Galit na wika ni Franz. Mapait na ngumiti si Jessica. Mamaya na tayo mag-usap, Franz. Ngayong birthday ng anak ko, hayaan mong makabawi ako sa mga nawalang taon. Pumasok silang 3 sa bahay. Sa simpleng hapag na may pansit at pritong manok, muling nagsama ang isang pamilyang matagal nang pinaglayo ng sakripisyo at panahon. Bakit ngayon ka lang po dumating, Mama? Ang dami na pong Paskong lumipas na hinintay kita, pero hindi ka dumating. Ni balita, ni tawag, wala po. Ang sakit-sakit. Ipinaliwanag ni Jessica ang lahat ng nangyari. Kung paanong kinuha sa kanyang cellphone at pasaporte. Kung paanong halos mawalan siya ng boses sa gitna ng kasinungalingan. At kung paanong unti-unti siyang bumangon mula sa pagkakabagsak. Tahimik na nakikinig si Franz habang dumadaloy ang bawat salita ni Jessica kasabay ng patak ng kanyang luha. Hindi niya akalaing ganun kabigat ang pinagdaanan ng pinsan niya sa ibang bansa. Doon pinagtagpi-tagpi ni Franz ang mga panahong hindi nila nakontak si Jessica at napagtanto na mali sila ng iniisip. Napatingin si Jessica sa kanya. Kita ang bigat sa mga mata. Kukunin mo ba sa amin si Julio, Jess? Tanong naman ni Franz, may halong kaba sa tinig. Natahimik sandali si Jessica. Tumingin siya kay Julio na masaya pa ring naglalaro sa gilid ng sala. Tila walang kaalam-alam sa mabigat na usapan ng mga matatanda. Huminga ng malalim si Jessica bago sumagot. Hindi ko kayo papalitan. Hindi ko rin kayo babawian. Pero ako ang kanyang ina. Nandito ako hindi para agawin siya, kundi para bumawi. Para ipagpatuloy ang pagiging ina na matagal na nawala.
Nagkatinginan sina Franz at Nanding, at bagamat hindi man sila agad nakapagsalita, dama ang dahan-dahang pagluwag ng bigat sa paligid. Ang gusto ko lang, makasama siya, maalagaan siya at maipagamot. At kung papayag kayo, sana tulungan niyong buuin ulit ang tiwalang nawala. Tumayo si Franz, bakas sa mukha ang halo ng hinanakit at pagkabigla. Ganun na lang ba kadali, Jessica? Ako ang tumayong ina niya sa loob ng maraming taon. Ako ang nag-aruga sa kanya. Ako ang umalalay sa bawat lagnat, sa bawat takot, sa bawat gabi na umiiyak siya tinahanap ka. Huminga siya ng malalim, pinipigil ang luha. Hindi mo siya pwedeng basta na lang kunin. Hindi siya bagahe na iiwan mo't babalikan kung kailan mo gusto. Franz, Mahinang tawag ni Jessica. Pilit pinapanatili ang lakas ng loob habang pinipigil ang panginginig ng tinig. alam kong ikaw ang naging ina niya sa lahat ng panahong wala ako. Wala akong ibang ginawa kundi ang magpasalamat sa Diyos na ikaw ang kasama niya habang ako'y lumalaban sa ibang bansa. Lumapit siya kay Franz, bakas sa mga mata ang pagmamakaawa. Pero hindi mo rin alam ang bawat gabing umiiyak ako sa pangungulila. Bawat sentimong kinayod ko, hindi para sa sarili ko kundi para kay Julio. Hindi ko siya binaliwala, Franz. Pinili kong magdusa sa malayo para lang may pag-asang gumaling siya at magkaroon ng magandang kinabukasan. Napatingin siya kay Julio na ngayoy tahimik na nakikinig. Nasaan ka ng mga gabing umiiyak si Julio? Kinukutsa ng mga kaklase niya at sinasaktan. Ako ang nasa tabi niya palagi, Jess. Kaya't hindi ako papayag na ilayo mo siya sa aming mag-asawa. Sumbat ni Franz kay Jessica. Hindi ako papayag, Jess! Mariing tugon ni Franz, halos pasigaw, habang dumadaloy na ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ako papayag na basta mo na lang siyang kunin at ilayo sa amin. Hindi mo alam kung gaano kasakit para sa batang niya ng bawat araw na hindi kanya kapiling. At ngayong may buhay na siyang maayos dito, bigla mo siyang aagawin. Huminto siya sandali, pinunasan ng kanyang pisngi. Hindi ako perpekto, pero itinaya ko ang lahat para sa kanya. At ngayon, parang ako pang sobra? Parang ako pang hadlang? Patawad, Jess, pero hindi lang ito desisyon mo. Dapat tanungin mo rin ang batang pinakaapektado sa lahat ng ito. Hinanakit ni Franz. Lumuhod si Jessica sa harap ng anak. Tinapunan ng tingin si Franz at Nanding, bago muling ibinaling ang tingin kay Julio. Anak, ikaw ang may karapatang pumili. Hindi ko ipipilit ang sarili ko kung ayaw mo. Pero gusto ko lang marinig mula sa'yo. Gusto mo bang sumama sa akin? Gusto mo bang magsama tayo ulit? Gusto mo ba akong makasama ulit bilang iyong ina? Tahimik ang paligid. Halos marinig ang pintig ng puso ni Jessica habang hinihintay ang sagot ng anak. Dahan-dahang tumingin si Julio kay Jessica. Pagkatapos ay kay Franz, ang babaeng tumayong ina sa kanya, ang kakampi sa bawat taon ng pangungulila. Ayoko pong iwan sina Tito Franz at Tito Nanding, Mama. Mahinang tugon ni Julio, halos pabulong, ngunit malinaw ang bigat ng bawat salita. Sila po ang kasama ko nung wala ka. Sila po ang nag-alaga, nagmahal sa akin, at hindi ako pinabayaan. Napayuko si Jessica, pinipigil ang pagluha. Nanginginig ang mga kamay niya habang pinipilit tanggapin ang sagot ng anak. Pero mahal na mahal din po kita, Mama. Dagdag ni Julio, lumapit at niyakap siya. Ayoko lang pong may masaktan. Pwede po bang huwag niyo na lang akong ilayo? Pakiusap ni Julio sa ina. Buong tapang gumawa ng desisyon si Jessica. Sa ayaw man o sa gusto ng mag-asawa, isasama niya ang anak pabalik sa Dubai. Ngunit hindi matanggap ni Franz at ni Nanding, kaya't pumasok sa isipan ng mga ito na itakas si Julio mula sa ina upang hindi malayo ang bata sa kanila.
Habang abala si Jessica sa pag-iimpake ng gamit ng kanyang anak, palihim namang itinakas ng mag-asawang Franz at Nanding si Julio. Ngunit bago pa man sila makalabas ng bakuran, napansin ni Jessica ang balak nila habang daladala ang bata. Franz! Nanding! Saan niyo dadali ng anak ko? Sigaw niya, puno ng takot at pagkalito. Napalingon ang mag-asawa, pero imbis na sumagot, dali-dali nilang isinakay si Julio sa tricycle. Huwag niyong itakas ang anak ko, Franz! Julio! Anak! Halos mapaiyak sa taranta, sabay habol palabas ng bahay. Hinabol niya ang tricycle, halos matapilok sa pagmamadali. Ihinto niyo yan! Ibaba niyo ang anak ko, Franz! Huwag mo naman gawin sa akin to, Franz! Naiiyak na sambit ni Jessica. Tumatakbo pa rin habang sinusundan ang papalayo nilang tricycle. Anak ko si Julio! Wala kayong karapatang ilayo siya sa akin! Saglit na tumingin si Franz sa kanya. May bakas ng galit, takot at sakit sa mga mata bago siya tuluyang tumalikod. Bilisan mo, Nanding! Utos niya sa asawa at sa isang iglap, mabilis na humarurot ang tricycle. Palayo kay Jessica at sa lahat ng maaaring humabol. Napahinto si Jessica sa paghabol. Hingal na hingal siya habang pinagmamasdan ang papalayong tricycle. Unti-unting nanghina ang tuhod niya at napaupo na lang sa kalsada. Walang pakialam sa alikabok at init ng semento. Napasigaw siya sa sakit. Julio! Anak ko! Ibalik niyo sa akin ang anak ko! Paiyak niyang sigaw habang rumaragasa ang luha sa kanyang pisngi. Tinangay ng sarili niyang pinsang si Franz at ng asawa nitong si Nanding ang pinakamamahal niyang anak. Sa mga sandaling yun, pakiramdam ni Jessica ay pinagsakluban siya ng langit at lupa. Nanlabo ang paningin ni Jessica. Halos hindi niya na maaninag ang paligid. Nanginginig ang katawan niya sa pagod at matinding emosyon. Bago tuluyang mawala ng malay, naramdaman niya mga munting braso na yumakap sa kanya. Mama, patawad po sa nagawa ko. Bulong ni Julio. Yakap-yakap ang ina habang lumuluha. Bahagya pang gumuhit ang ngiti sa labi ni Jessica. Ngunit hindi niya na nagawang sumagot. Doon na siya tuluyang nawala ng malay. Yakap siya ng kanyang anak sa gitna ng kalsada. Matuli na tumakbo pabalik ang mag-asawang Franz at Nanding nang makita nilang nawala ng malay si Jessica. Walang pag-aatubili nilang binuhat ito at isinugod sa pinakamalapit na ospital. Pagkalipas ng ilang oras, dahan-dahang dumilat si Jessica. Namumugto ang mga mata niya at agad niyang hinanap ang kanyang anak. Julio, anak. Umiiyak niyang sambit. Pilit bumabangon mula sa kama kahit nanlalambot pa ang katawan. Ma, nandito po ako. Sorry po, natakot lang ako. Akala ko tama yung ginagawa nila Tita Franz. Mahigpit na niyakap ni Jessica ang anak, kahit nanginginig pa ang kanyang mga braso. Wala kang kasalanan, anak. Ang mahalaga, nandito ka na sa akin. Patawad, Jess, kung itatakas sana namin ang anak mo. Sabi ni Franz, bakas ang pagsisisi sa kanyang muka habang maraang hinawakan ng kamay ni Jessica. Akala ko tama yung ginagawa namin eh. Natakot lang ako na mawala siya sa amin. Tumahimik sandali si Jessica. Tinanaw ang kamay nilang magkahawak. Naiintindihan kita, Franz. Sagot niya sa nangihinang tinig pero buo ang loob. Lumaki si Julio sa inyo. Alam kong mahal na mahal niyo siya. Pero anak ko pa rin siya. At hindi ganun ang tamang paraan. Tumulo ang luha ni Franz. Hindi mo rin kasi maaalis sa akin. Noong mga panahong wala ka sa tabi ni Julio, ako ang nandyan palagi para sa kanya. Sa tuwing kinukutsa siya ng mga kaklase niya, ako ang yumayakap sa kanya. Ako ang nagtatanggol.
Napayuko siya, pinipigilan ng pagpatak ng luha. Hindi ko sinasabing mas mahal ko siya kaysa sa'yo, Jessica. Pero natutunan ko siyang mahalin na parang anak ko rin. Kaya't nung nalaman naming babawiin mo na siya, natakot kaming mawalan. Pero hindi ibig sabihin no na itatakas niyo siya sa akin, Franz. Mariing sagot ni Jessica habang pinipigilan ang panginginig ng kanyang tinig. Ako ang may karapatan sa anak ko. Ako ang nagluwal sa kanya. Ako ang kanyang ina. Napahigpit ang hawak niya sa kumot. Pinipigilan ang muling pag-agos ng luha. Huwag niyo sanang ipagkait sa akin yun. Hindi ko man siya nakasama noon. Hindi ibig sabihin wala na akong lugar sa buhay ng anak ko. Tahimik si Franz, hindi makatingin ng diretsyo. Maging sinanding na kanina patahimik sa gilid, ay napayuko na lamang. Jessica, hindi na mauulit. Pangako. Nang makalabas si Jessica ng ospital, agad niyang inasikaso ang operasyon sa puso ng anak. Sa tulong ng isang nurse na minsang tumulong sa kanya noong mga panahong tinanggihan sila ng ibang ospital, ipinakilala sila nito sa mga mahuhusay na doktor. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Malaki ang tsansa na maging successful ang operasyon ni Julio. Tugon ng nurse. Tumango si Jessica. Pinipilit ngumiti. Franz, ipagdasal niyo na maging successful ang operasyon ni Julio. Kailangan niya ng suporta natin ngayon. Tahimik na nagdasal ang lahat habang nakatuon ang kanilang mga puso at isipan sa kaligtasan ng bata. Bago dalhin si Julio sa operating room, mahigpit siyang hawak ni Jessica sa kamay. Nanginginig ang boses ng bata habang nagsasalita. Mama, natatakot ako. Bulong ni Julio, baka sa mga mata ang kaba. Hinaplos ni Jessica ang pisngi ng anak at pinilit ngumiti. Kahit nangingilid ang kanyang mga luha. Huwag kang matakot, anak. Nandito lang kami sa labas. At saka, hindi ka pababayaan ni Papa Jesus. Malambing niyang sagot sabay halik sa noo ni Julio. Maghihintay kami sa iyo, anak. Babantayan ka namin dito. Dagdag niya habang unti-unting hinihiwalay si Julio ng mga nurse. Habang tinutulak ang stretcher papasok sa operating room, hindi na inalis ni Julio ang tingin sa ina. Si Jessica naman nananatiling matatag kahit ang puso niya'y halos gumuho sa pag-aalala. Lumipas ang ilang oras na puno ng dasal at pag-aalala. Sa wakas, lumabas ang doktor mula sa operating room. Dala ang magandang balita. Naging matagumpay ang operasyon. Ililipat na si Julio sa recovery room. Sambit ng doktor na may ngiti sa mukha. Napaluha si Jessica sa sobrang tuwa at ginhawa. Halos mawalan siya ng lakas sa emosyon. Ngunit agad siyang yumakap sa kanyang pinsan. Salamat sa Diyos at naging matagumpay ang operasyon ng anak ko. Mangiyak-ngiyak niyang sambit habang mahigpit na yakap si Franz. Karapat dapat kayong magsama, Jessica. Pamilya kayo at mula ngayon, susuporta kami. Hindi nahahadlang. Salamat, Franz. Mahina ngunit taus-pusong wika ni Jessica habang pinupunasan ng luha sa kanyang pisngi. Huwag kang mag-alala. Uuwi rin kami minsan dito. Hindi ko ipagkakait sa inyo si Julio. Kahit ano pang nangyari, pamilya pa rin tayo. Napangiti si Franz. Baka sa mukha ang ginhawa at pag-asa. Salamat, Jess. Sapat na sa amin yun. Ang mahalaga, maayos na si Julio at maayos na rin tayong lahat. Tahimik silang nagyakap habang sa hindi kalayuan, si Nanding ay tahimik na naghihintay. Pinunasan ng mga mata at palihim na nagdasal ng pasasalamat. Makalipas ang ilang linggo, makakalabas na rin ng ospital si Julio. Mahina pa rin ang katawan, pero muling bumalik ang sigla sa kanyang mga mata. Nakatayo siya sa garden ng ospital. Hawak ang kamay ng kanyang ina habang pinagmamasdan ng araw na sumisilip sa mga ulap. Ang sarap po pala ulit huminga, Mama. Bulong niya.
Ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ngumiti si Jessica at hinaplos ang buhok ng anak. Oo anak, at mula ngayon, masahaba pa ang buhay mo. Gagawin kong lahat para hindi ka na muling masaktan. Dumating sina Franz at Nanding. May dalang mainit na lugaw at laruan. Oh, paborito mo to, Julio. Nakangiting sabi ni Franz. Tumakbo si Julio. Bagaman mabagal pa at niyakap ang mag-asawa. Thank you po, tita, tito. Hindi na ako mababahala kay Julio. Sambit ni Jessica habang pinagmamasdan ng anak na tuwang-tuwa sa kanyang laruan. Wala na siyang sakit sa puso. Malaya na siyang mamumuhay tulad ng ibang bata. Tumango si Franz. Nakangiti. At hindi na rin kami matatakot na mawala siya. Ngayong buo na ulit ang pamilya. Araw ng Miyerkules, pumunta na sila sa paliparan. Aalis na sina Jessica at Julio patungong Dubai para sa panibagong simula. Kasama nila sa airport sina Franz at Nanding na tahimik lang sa tabi. Sinusulyapan si Julio na ngayon ay masigla na at puno ng buhay. Mag-iingat kayo doon ha. Sabi ni Franz, pinipigilang maiyak habang hawak ang kamay ni Jessica. Balitaan niyo ko agad kapag nakarating na kayo sa Dubai. Tumango si Jessica. May ngiti sa labi pero mababakas ang konting lungkot sa mga mata. Oo naman, hindi kayo mawawala sa isip namin. Yumakap si Julio kay Franz. Promise tita, tatawagan ka namin agad. Magpakabait ka doon ha. Sabi ni Nanding, sabay kurot sa pisngi ni Julio. Humigpit ang yakapan nila bago tuluyang pumasok sa departure area sina Jessica at Julio. Dala ang pag-asa, mga pangarap, at ang pangakong babalik din sa tamang panahon. Pagdating nila sa Dubai, hindi maitago ni Julio ang pagkamangha sa mga tanawin. Matataas na gusali at kakaibang kultura na agad bumungad sa kanya. Inilingalinga ang kanyang mga mata sa bawat direksyon na puno ng tuwa at pagkamangha. Wow, ang ganda dito, ma. Sambit ni Julio, hawak-hawak ang maleta. Pero mas maganda pa rin ang tanawin sa Pilipinas. Walang katulad. Napangiti si Jessica. Hinaplos ang likod ng anak. Tama ka dyan, anak. Pero dito tayo magsisimulang muli. Paglabas nila ng airport, naroon na ang boyfriend ni Jessica. Matangkad, maayos manamit, at may ngiting ramdamang saya ng muling pagkikita. Hawak niyang isang maliit na bouquet na agad na inabot kay Jessica. Welcome back, Jessica. And to your son. Bati nito sabay beso kay Jessica. Thank you. Sagot ni Jessica, baka sa mukha ang tuwa at kumpiyansa. We're happy to be here. Tumingin ang lalaki kay Julio at bahagyang yumuko. And you, young man, are you ready to explore Dubai? Tumango si Julio at ngumiti. Yes po. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting nasanay si Julio sa buhay sa Dubai. Namasyal sila sa Burj Khalifa, nag-camel ride sa disyerto, at tinikman ang iba't ibang masasarap na pagkain. Kahit naninibago, ramdam ni Julio ang pag-aaruga ng boyfriend ng kanyang ina na si Marco. Isang gabi, habang nasa balcony ng apartment, magkatabi sina Jessica at Julio. Pinagmamasdan ng city lights ng Dubai. Ma, mabait po si Tito Marco. Parang tatay na tatay talaga. Bulong ni Julio. Napatingin si Jessica sa anak at bahagyang umiti. Masaya ako anak at okay kayo sa isa't isa. Nang biglang lumabas si Marco na may dalang maliit na kahon. Lumuhod siya sa harap ni Jessica habang nakatingin si Julio na napanganga sa gulat. Jessica, I've seen how strong you are, how much you love your son, and how much you're willing to give up everything for him. I want to take care of you and Julio for the rest of my life. Will you marry me? Natulala si Jessica. Tumingin siya kay Julio at nangamba. Pero nakita niya sa mga mata ng bata na walang pagtanggi. Tumango ito at ngumiti, na tila sinasabing payag siya. Tumulo ang luha ni Jessica sa saya
habang tumango at nagsabi ng, Yes, Marco. Yes. nagyakapan ng dalawa at napuno ng pagmamahal ang buong gabing yon. Makaraan ng ilang buwan, abala si Jessica sa paghahanda para sa kanilang kasal. Simple lang ang plano nila ni Marco, isang intimate garden wedding sa Dubai, kasama ang piling kaibigan, ilang katrabaho, dating amo ni Jessica at ang kaibigan niyang kasambahay. Siyempre, si Julio ang ring bearer. Araw ng kasal. Mainit ang araw pero presko ang simoy ng hangin. Nakaputing bestida si Jessica. Simple pero elegante. Si Marco ay naka-light gray na suit. Nakatayo sa unahan habang hinihintay ang kanyang bride. Sa gilid niya, hawak ni Julio ang maliit na box ng singsing. Ngumingiti habang pinagmamasdan ng ina na naglalakad sa aisle. Punong-puno ng emosyon at kasiyahan. Pagdating ni Jessica sa harapan, hinawakan ni Marco ang kanyang mga kamay at sabay silang humarap sa pari. Habang binibigkas ang vows, hindi maiwasang mapaluha si Jessica. Since I met you, you treated me special. You never gave up on me until I said yes. We were together here, but I had to return to the Philippines for my son. You've waited for me, and now you're here. Thank you for accepting me and my son. Hinawakan ni Marco ang kamay niya. Of course, Jess. I accept Julio because he's your son. And from this day on, he will be my son too. Palakpakan at iyakan ang sumunod. Matapos silang ideklarang opisyal ng mag-asawa. Tumakbo si Julio papunta sa kanila at niyakap ang dalawa. Tito Marco, can I call you Papa? Tanong ni Julio, may ngiting puno ng pag-asa. Of course, Julio. You're now my son. Call me Dad or anything you want, son. Yehey! Buo na tayo! Salamat Mama at Papa Marco! Pagkalipas ng ilang buwan, matapos ang kasal ni na Jessica at Marco, opisyal nang naging Dubai citizen si Jessica. Isang pangarap na noon pa man ay malabo para sa kanya. Pero sa tulong ni Marco, lahat ng mahirap ay naging posible. Hindi nagtagal, naging citizen din si Julio. Legal na silang mamuhay mag-ina sa bagong bansang tinatawag nilang pangalawang tahanan. Ngunit kahit may bago na silang buhay, hindi pa rin nila kinalimutan ang Pilipinas. Bumalik silang tatlo at isinama nila si Marco. Ipinakilala nila ito sa pinsang si Franz at sa asawa nitong si Nanding. Hindi sila umuwi para lamang sa bakasyon. Bumalik sila ng bansa upang bigyan ng malaking tulong sina Franz at Nanding. Bilang pasasalamat sa lahat ng sakripisyo at pagmamahal nito kay Julio nung mga panahong wala si Jessica. Binigyan nila ng halagang 1 milyon na sapat na para makapagsimula ng negosyo at maging maganda ang buhay ng mag-asawa. Tuwang-tuwa si Franz at mahigpit na niyakap si Jessica habang nagpapasalamat ito. At makalipas lang ang 1 linggo, bumalik na rin ang pamilya sa Dubai. Isang bagong yugto na naman ang bubuksan sa buhay nila. Mas matatag, mas masaya, at mas buo. Marami mang pagsubok na pinagdaanan si Jessica. Ang mahalagay na lampasan niya ang lahat ng yon. At ngayon, kasama na niya ang kanyang anak at ang asawang si Marco na mamumuhay ng masaya at payapa. Wakas!